Nakita ko ang manugang kong hinagis ang isang maletang balat sa lawat umalis ng di lumingon. Tumakbo ako sa pampang at pilit iniahon ang basang-basang maleta. Ang mga kamay ko'y nanginginig, halos mabitawan ko na. At doon, may narinig akong mahinang tunog mula sa loob. Pakiusap, wag sana ang iniisip ko. Pulungkot nanginginig na mga daliring sinubukang buksan ang basang zipper. Mahigpit ito, ngunit bumigay din at sa saglit na yon, tumigil ang tibok ng puso ko. Ang nakita ko sa loob ay yumanig sa King buong pagkatao na di ko naramdaman sa King Jacker 62 taon. Pero bago magpatuloy, tingnan kung nakasubscribe ka na sa channel at i-comment sa ibaba kung saan mo kami pinapanood. Nais naming malaman kung saan nakakarating ang aming mga kwento. Ako si Carmela, 63 taong gulang, mag-isang naninirahan mula nang ihatid ko sa huling hantungan ang bugtong kong anak, si Rico, 8 buwan na ang nakalipas. Ang bahay sa tabi ng lawa ng Taal na dati puno ng halakhak at alaala, ngayoy tila sobrang laki, sobrang tahimik. Noong hapong iyon ng Setyembre, habang nagkakape sa beranda, may isang bagay na nakakuha ng pansin ko. Ang pilak na kotse ni Sylvia, ang aking manugang, ay lumitaw sa maalikabok na daan. Para siyang baliw magmaneho sa bilis na di angkop sa palikong kalsada. May mali. Inilapag ko ang tasa ko sa barandilya ng beranda at tinitigan siya para makita ng maayos. Bigla siyang prumeno sa gilid ng lawa habang umaandar pa rin ang makina nito. Bumaba siya ng sasakyan na parang may humahabol. Namumula ang mukha niya, gusot ang buhok. Binuksan niya ang trunk ng malakas na akala ko'y matatanggal ang pinto. Doon ko nakita ang maletang kulay kape na gawa sa balat na ako mismo ang nagregalo noong ikinasal sila ni Rico. Para madala mo ang mga pangarap mo, saan ka man magpunta, sabi ko noon. Napaka-inosente ko. Hinila ni Sylvia ang maleta palabas ng kotse. Mabigat ito. Halata sa paraan ng pagyuko ng kanyang katawan, sa panginginig ng mga braso niya. Lumingon siya sa paligid, ninenerbiyos, puno ng pagkakasala. Hindi ko malilimutan ang tinging iyon. Sylvia, sigaw ko mula sa beranda, pero hindi niya ako narinig o nagkunwaring bingi. Naglakad siya patungo sa pampang ng lawa. Bawat hakbang ay tila isang pakikibaka na para bang hindi lang bigat ang dala niya, kundi isang teribleng pasanin. Iniindayog niya ang maleta, 1, 2 beses, at sa ikatloy inihagis sa tubig. Sinira ng lakas ng pagbagsak ang katahimikan ng hapon. Lumutang sandali ang maleta bago dahan-dahang lumubog. Mabilis na bumalik si Sylvia sa kotse, pinaandar ang makina, kumaskas ang mga gulong sa graba at nawala sa parehong maalikabok na daan. Nag-iwan lamang ng alikabok at mabigat na katahimikan. Paralisado ako ng ilang segundo. Ano ang nasaksihan ko? Si Sylvia, ang maleta, ang lawa, ang desperasyon sa kanyang mga kilos. Isang kilabot ang gumapang sa aking likuran sa kabila ng init ng hapon. Nagsimulang gumalaw ang aking mga binti bago pa man maproseso ng aking isipan ang nangyayari. Nagmamadali akong bumaba sa hagdan ng beranda, tinawid ang hardin at tinungo ang maalikabok na daan. Ang lawa ay mga 100 metro ang layo. Tumakbo ako nang hindi ko pa nagagawa sa loob ng maraming taon. Umatungal ang aking mga tuhod, naninikip ang aking dibdib, ngunit hindi ako huminto. Pagdating ko sa pampang, kinakapos ako ng hininga. Ang puso ko'y malakas na kumakabog sa aking mga tadyang. Naroon pa rin ang maleta, lumulutang, unti-unting lumulubog. Basang-basa ang balat nito, madilim, mabigat. Pumasok ako sa tubig ng walang pag-aalinlangan. Malamig ang lawa, mas malamig kaysa sa inaasahan ko. Umabot ito sa aking mga tuhod, pagkatapos ay hanggang sa aking baywang. Hinihigop ng putik sa ilalim ang aking mga paa. Inunat ko ang aking mga braso, hinawakan ang isa sa mga hawakan ng maleta at hinila. Napakabigat nito. Mas malakas kong hinila, nanginginig ang mga braso ko sa hirap. Humahampas ang tubig sa aking mukha. Basang-basa na ang aking damit. Sa wakas, nagawa kong kaladkarin ang maleta patungo sa pampang. At doon ko narinig ang isang mahina, bahagyang tunog mula sa loob ng maleta. Nanlamig ang aking dugo. Hindi maaari. Pakiusap, Diyos ko, wag sana ang iniisip ko. Mas mabilis kong hinila, mas desperado.
Kinaladkad ko ang maleta sa basang buhangin sa pampang at napaluhod sa tabi nito. Kinapa ng aking mga kamay ang zipper. Mahigpit ito, basa, kinakalawang. Dumudulas ang aking mga daliri. Halika na, bilis, paulit-ulit kong sabi sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Nagsimulang lumabo ang aking paningin dahil sa mga luha. Pinilit ko ang zipper ng 1 beses, 2 beses, sa wakas bumigay ito. Itinaas ko ang takip at ang nakita ko sa loob ay nagpatigil sa buong mundo ko. Tumigil sa pagtibok ang aking puso. Ang hangin ay naipit sa aking lalamunan. Itinakip ko ang aking mga kamay sa bibig upang pigilan ang isang sigaw. Doon, balot sa isang basang-basang kumot na kulay langit, ay isang sanggol, isang bagong silang, napakaliit, napakarupok, hindi gumagalaw. Ang kanyang mga labi ay kulay ube. Ang balat niya'y maputla na parang kandila. Nakapikit ang kanyang mga mata, hindi siya gumagalaw. O Diyos ko, o Diyos ko. Hindi. Nanginginig ang aking mga kamay na halos hindi ko siya mahawakan. Inalis ko siya sa maleta na may pag-aalaga na hindi ko alam na taglay ko pa. Malamig siya, napakalamig. Mas magaan pa sa isang supot ng buhangin. Kasya ang kanyang maliit na ulo sa palad ko. Ang kanyang pusod ay nakatali pa rin sa isang piraso ng PC. PC, hindi isang medical clamp. Ordinaryong PC na parang may gumawa nito sa bahay ng lihim nang walang anumang tulong. Hindi, hindi, hindi! Paulit-ulit kong bulong. Idinikit ko ang aking tainga sa kanyang dibdib. Tahimik. Wala. Idinikit ko ang aking pisngi sa kanyang ilong at doon ay naramdaman ko ang isang bugso ng hangin na napakahina na akala ko iimahinasyon ko lang, ngunit naroon ito. Siya'y humihinga, bahagya lang, ngunit humihinga. Tumayo ako, yakap ang sanggol sa aking dibdib. Halos bumigay ang aking mga binti. Tumakbo ako pabalik sa bahay ng mas mabilis kaysa sa dati kong takbo sa buong buhay ko. Tumutulo ang tubig mula sa aking damit. Nagdurugo ang aking mga paang walang sapin dahil sa mga bato sa daan, ngunit wala akong naramdamang sakit. Tanging takot, tanging pagmamadali, tanging ang desperadong pangangailangan na iligtas ang maliit na buhay na nanginginig sa aking dibdib. Pumasok ako sa bahay na sumisigaw. Hindi ko alam kung ano ang isinisigaw ko. Siguro tulong, siguro Diyos ko, siguro walang kabuluhan. Kinuha ko ang telepono sa kusina gamit ang isang kamay habang hawak ang sanggol sa kabila. Idayal ko ang 911. Dumulas ang aking mga daliri sa mga pindutan. Halos mahulog ang telepono ng 2 beses. 911. Ano po ang inyong emergency? Sabi ng isang boses ng babae. Isang sanggol. Nakakita ako ng sanggol sa lawa. Hindi siya tumutugon. Malamig siya. Kulay ube siya. Pakiusap, magpadala kayo ng tulong. Ginang, kailangan ninyong kumalma. Sabihin ninyo ang inyong address. Ibinigay ko ang aking address sa Batangas. Pautal-utal ang mga salita. Inutusan ako ng operator na ilagay ang sanggol sa isang patag na ibabaw. Tinabig ko lahat ng nasa mesa sa kusina gamit ang isang braso. Lahat ay nahulog sa sahig. Mga plato, papel, walang mahalaga. Inilagay ko ang sanggol sa mesa. Napakaliit, napakarupok, hindi gumagalaw. Humihinga ba siya? Tanong ko sa operator. Ang boses ko'y isang matinis na sigaw na hindi ko nakilala. Kayo po ang magsabi sa akin. Tingnan ninyo ang kanyang dibdib. Gumagalaw ba? Tumingin ako, pinagmamasdang mabuti ang isang halos di mapansing galaw, napakaliit na kinailangan kong yumuko para makita. Oo, sa tingin ko, pero bahagya lang. Gya, sige, makinig ng mabuti. Gagabayan kita. Kailangan mong kumuha ng malinis na tuwalya at tuyuin ang sanggol ng may pag-iingat. Pagkatapos ay balutin mo siya para manatiling mainit. Papunta na ang ambulansya. Ginawa ko ang sinabi niya. Kumuha ako ng mga tuwalya mula sa banyo. Pinunasan ko ang kanyang maliit na katawan na may kaba at desperasyon. Bawat segundo ay parang isang kawalang hanggan. Binalot ko ang sanggol sa malinis na mga tuwalya. Kinuha ko siyang muli, niyakap sa aking dibdib, sinimulang ihele ng hindi namamalayan, isang likas na ugali na akala ko'y nakalimutan ko na. Kapit lang, munti, bulong ko. Pakiusap, kapit lang. Paparating na sila, darating sila para tulungan ka. Ang mga sumunod na minuto hanggang sa pagdating ng ambulansya ang pinakamahaba sa buhay ko.
Naupo ako sa sahig ng kusina, yakap ang sanggol sa aking dibdib. Kumanta ako. Hindi ko alam kung ano ang kinanta ko. Siguro ang parehong kanta na kinakanta ko kay Rico noong maliit pa siya. Siguro mga tunog lang na walang kahulugan. Kailangan ko lang ipaalam sa kanya na hindi siya nag-iisa, na may humahawak sa kanya, na may gustong mabuhay siya. Sinira ng mga sirena ang katahimikan. Kumislap ang mga pulang at puting ilaw sa mga bintana. Tumakbo ako sa pinto. 2 paramedic ang bumaba mula sa ambulansya. Isang matandang lalaki na may puting balbas at isang batang babae na may maitim na buhok na nakatali. Kinuha niya ang sanggol mula sa aking mga braso na may kahusayan na dumurog sa aking puso. Mabilis niya itong sinuri, naglabas ng stethoscope, nakinig. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit nakita ko kung paano nanigas ang kanyang mga balikat. Malubhang hypothermia, posibleng nakalanghap ng tubig, sabi niya sa kanyang kasama. Kailangan nating kumilos ngayon. Inilagay nila siya sa isang maliit na stretcher, nilagyan ng oxygen mask. Mabilis ang kanilang mga kamay, kumukonekta ng mga kable, monitor, mga bagay na hindi ko maintindihan. Tiningnan ako ng lalaki. Sasama po ba kayo? Hindi ito isang tanong. Pumasok ako sa ambulansya, umupo sa maliit na upuan sa gilid. Hindi ko maiwasang tingnan ang sanggol. Napakaliit sa gitna ng lahat ng kagamitang iyon. Umalis ang ambulansya, umuugong ang mga sirena. Malabo ang mundo sa mga bintana. Paano ninyo siya natagpuan? Tanong ng paramedic habang nagtatrabaho. Sa isang maleta sa lawa, may nakita akong nagtapon. Tiningnan niya ako. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang kasama. May nakita ako sa kanilang mga mata. Pag-aalala, marahil hinala, marahil awa. Nakita ninyo kung sino? Binuksan ko ang aking bibig, isinara ito. Si Sylvia, ang aking manugang, ang byuda ni Rico, ang babaeng umiyak sa kanyang libing na parang gumuho na ang kanyang mundo. Ang parehong babae na sumubok na lunurin ang isang sanggol. Paano ko sasabihin iyon? Paano ko maniniwalaan iyon? Oo, sabi ko sa wakas. Nakita ko kung sino. Dumating kami sa pangkalahatang ospital sa Maynila sa loob ng 15 na minuto. Bumukas ang mga pinto ng emergency. Isang dosenang tao na may puti at berdeng gown ang pumalibot sa stretcher. Sumisigaw sila ng mga numero, mga terminong medikal, mga utos. Dinala nila ang sanggol sa isang set ng dobleng pinto. Sinubukan kong sumunod, ngunit pinigilan ako ng isang nurse. Ginang, kailangan ninyong manatili dito. Nagtatrabaho ang mga doktor. Kailangan namin ng impormasyon. Dinala niya ako sa isang waiting room. Mga pader na kulay krema, mga upuang plastik, ang amoy ng disinfektante. Umupo ako, nanginginig mula ulo hanggang paa. Hindi ko alam kung dahil sa lamig ng aking basang damit o dahil sa gulat. Marahil pareho. Umupo ang nurse sa harap ko. Mas matanda siya sa paramedic. Marahil kaedad ko. Mayroon siyang mabait na mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata. Nakasulat sa kanyang name tag, Nurse Sofia. Kailangan kong ikuwento ninyo sa akin ang lahat ng nangyari, sabi niya sa malumanay na boses. At ikinuwento ko ang bawat detalye mula sa sandaling nakita ko ang kotse ni Sylvia hanggang sa pagbukas ko ng maleta. Nag-note si Sofia sa isang tablet, tumatango, hindi sumasabad. Nang matapos ako, malalim siyang bumuntong hininga. Gugustuhin kayong makausap ng pulis, sabi niya. Ito ay pagtatangkang pagpatay, marahil mas malala pa. Pagtatangkang pagpatay, ang mga salita ay lumutang sa hangin na parang mga itim na ibon. Ang aking manugang, asawa ng aking anak, isang mamamatay tao. Hindi ko maproseso, hindi ko maintindihan. Ipinatong ni Sofia ang kanyang kamay sa akin. Ginawa ninyo ang tama, nagligtas kayo ng isang buhay ngayon. Ngunit hindi ganoon ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko'y may natuklasan akong isang bagay na terrible. Isang bagay na hindi ko na maibabalik sa dilim. Isang bagay na magbabago sa lahat magpakailanman. Lumipas ang 2 oras bago may isang doktor na dumating para kausapin ako. Bata siya, marahil 35 taong gulang. Mayroon siyang malalalim na eye bags at mga kamay na amoy antibacterial soap. Ang sanggol ay stable, sabi niya. Sa ngayon, nasa neonatal ICU siya.
Nagtamo siya ng matinding hypothermia at nakalanghap ng tubig. Komprometado ang kanyang mga baga. Ang susunod na 48 oras ay kritikal. Mabubuhay ba siya? Tanong ko. Basag ang boses ko. Hindi ko alam, sabi niya na may matapat na katapatan. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Dumating ang pulisya kalahating oras makalipas. 2 opisyal, isang babae na mga 40 anyos na may buhok na nakapusod ng mahigpit at isang mas batang lalaki na kumukuha ng mga tala. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Detective Laura Santos. Mayroon siyang madilim na mga mata na tila nakikita sa pamamagitan ng mga kasinungalingan. Paulit-ulit nila akong tinanong ng parehong mga tanong mula sa iba't ibang anggulo. Inilarawan ko ang kotse, ang eksaktong oras, ang mga kilos ni Sylvia, ang maleta, lahat. Tiningnan ako ni Laura ng may intensidad na nagparamdam sa akin na may kasalanan ako, kahit wala akong ginawang masama. At sigurado po kayo na manugang ninyo iyon? Lubos na sigurado. Lubos. Bakit niya gagawin ang ganoong bagay? Hindi ko alam. Nasaan siya ngayon? Hindi ko alam. Kailan po kayo huling nagkausap bago ngayon? 3 linggo na ang nakalipas sa anibersaryo ng pagkamatay ng aking anak. May isinulat si Laura. Nagpalitan sila ng tingin ng kanyang kasama. Kailangan naming pumunta kayo sa presinto bukas para magbigay ng formal na pahayag. At hindi ninyo maaaring kontakin si Sylvia sa anumang pagkakataon. Naintindihan po? Tumango ako. Ano nga ba ang sasabihin ko sa kanya? Bakit mo sinubukang pumatay ng sanggol? Bakit mo siya itinapon sa lawa na parang basura? Bakit? 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 Umalis ang mga opisyal. Bumalik si Sofia na may dalang kumot at isang tasa ng mainit na tsaa. Dapat na po kayong umuwi, magpahinga, magpalit ng damit. Ngunit hindi ako makaalis. Hindi ko maiwan ang sanggol na iyon na nag-iisa sa ospital. Ang sanggol na iyon na hinawakan ko sa aking dibdib, na nagbuga ng kanyang huling hininga ng pag-asa sa aking mga braso. Nanatili ako sa waiting room. Dinalhan ako ni Sofia ng tuyong damit mula sa imbakan ng ospital, pantalon ng nurse at isang t-shirt na maluwag sa akin. Nagbihis ako sa banyo, tumingin sa salamin. Tila tumanda ako ng 10 taon sa loob ng isang hapon. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Umupo ako sa plastik na upuang iyon habang tinitingnan ang orasan. Bawat oras ay tumatayo ako at nagtatanong tungkol sa sanggol. Pareho ang sagot ng mga nurse. Stable, critical, lumalaban. 3:00 ng umaga, dumating si Padre Tomas, ang pari ng aking simbahan. Siguro may tumawag sa kanya. Umupo siya sa tabi ko ng tahimik. Hindi siya nagsalita ng matagal, nandoon lang siya. Minsan, iyon lang ang kailangan mo, isang presensya. Patunay na hindi ka lubos na nag-iisa sa impyerno. Sinusubok tayo ng Diyos sa maraming paraan, sabi niya sa wakas. Hindi ito mukhang pagsubok, sagot ko. Mukha itong sumpa. Tumango siya. Hindi niya sinubukang kumbinsihin ako. At pinasalamatan ko iyon ng higit pa sa anumang sermon. Nang magsimulang sumikat ang araw, alam kong wala nang magiging katulad ng dati. Tumawid ako sa isang linya, nakakita ako ng isang bagay na hindi ko na maibabalik. Ano man ang sumunod ay kailangan kong harapin. Dahil ang sanggol na iyon, ang maliit na nilalang na lumalaban para sa bawat hininga sa kabilang silid ay naging responsibilidad ko. Hindi ko ito pinili, ngunit hindi ko rin siya maaaring iwan. Hindi pagkatapos na kunin siya mula sa tubig, hindi pagkatapos na maramdaman ang kanyang tibok laban sa akin. Dumating ang bukang liwayway nang hindi ko man lang namalayan. Pumapasok ang liwanag sa mga bintana ng waiting room, pinipinturahan ang lahat ng maputlang kahel. Gabi na ako sa upuang plastik na yon. Sumasakit ang likod ko, mahapdi ang mga mata ko, ngunit hindi ako makaalis. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang maleta na lumulubog. Nakikita ko ang maliit na katawang hindi gumagalaw. Nakikita ko ang mga labing kulay ubi. Dumating si Sofia 7:00 ng umaga na may dalang kape at isang sandwich na nakabalot sa aluminum foil. Kailangan mong kumain, sabi niya. Inilalagay ang mga ito sa aking mga kamay. Hindi ako gutom, ngunit kumain pa rin ako dahil nakatayo siya doon at naghihintay. Masyadong mainit ang kape at napaso ang aking dila. Ang sandwich ay lasang karton, ngunit nilunok ko.
Nguya. Nagpapanggap na normal na tao na gumagawa ng mga normal na bagay sa isang normal na umaga. Ang sanggol ay nananatiling stable, sabi ni Sofia habang umuupo sa tabi ko. Ang temperatura ng kanyang katawan ay tumataas. Ang kanyang mga baga ay tumutugon sa gamot. Magandang senyales yon. Maaari ko ba siyang makita? Umiling siya. Hindi pa, malapit na pamilya lang. At hindi pa natin alam kung sino ang pamilya. Pamilya, ang salita ay tumama sa akin na parang bato. Ang sanggol na iyon ay dapat may pamilya, isang ina, si Sylvia, ngunit sinubukan niya itong patayin. Kaya, sino ang ama? Nasaan siya? Bakit walang nag-ulat ng kanyang pagkawala? Ang mga tanong ay nag-iipon sa aking ulo nang walang mga sagot. 9:00, bumalik si Laura. Mag-isa na siya ngayon. Umupo siya sa harap ko na may dalang folder. Ang kanyang ekspresyon ay matigas, mausisa. Tiningnan niya ako na parang ako ang suspek. Carmela, kailangan kong magtanong pa ng ilang bagay, sabi niya, binubuksan ng folder. Nasabi ko na sa iyo ang lahat ng alam ko. Alam ko, ngunit may ilang hindi pagkakatugma. Hindi pagkakatugma. Ang salita ay lumutang sa pagitan namin na parang isang akusasyon. Naramdaman kong nanikip ang aking tiyan. Anong uri ng hindi pagkakatugma? Naglabas si Laura ng isang litrato. Inilagay ito sa maliit na mesa sa pagitan namin. Ito ang kotse ni Sylvia, ngunit nasa isang paradahan, hindi sa tabi ng lawa. Ang larawang ito ay kinuha ng isang security camera sa isang supermarket 30 minuto mula dito kahapon ng 5:20 ng hapon. 6:20 ng hapon, 10 minuto pagkatapos kong makita siya sa lawa. Imposible. Mas malapit kong tiningnan ang larawan. Ito ang kanyang kotse, plaka at lahat. Ngunit hindi maaari. Dapat mayroong pagkakamali, sabi ko. Nakita ko siya. Nandoon ako. Nakita ko siyang itinapon ng maleta. Sigurado ako, sabi ko. Ngunit ang aking boses ay hindi na gaanong kapanipaniwala ngayon. Yumuko si Laura. Carmela, kailangan kong maging tapat ka sa akin. Ano ang relasyon ninyo ni Sylvia? Magkasundo ba kayo? At naroon na. Ang totoong tanong, ang hinihintay ko mula nang dumating ang pulis. Dahil hindi kami magkasundo. Hindi kailanman. Mula sa araw na ipinakilala siya sa akin ni Rico, alam kong may mali sa kanya. Masyado siyang perpekto, masyadong kalkulado, masyadong interesado sa perang kinikita ni Rico bilang inhinyero. Hindi kami malapit, pag-amin ko. Sinisisi ninyo ba siya sa pagkamatay ng inyong anak? Ano? Masyadong malakas ang boses ko, masyadong depensibo. Simpleng tanong lang, sinisisi ninyo ba si Sylvia sa pagkamatay ni Rico? Ang aksidente, iyon ang tawag ng lahat. Nagmamaneho si Rico pauwi pagkatapos maghapunan kasama si Sylvia. Umuulan. Dumulas ang kotse. Bumangga sa isang puno. Namatay si Rico kaagad. Si Sylvia ay nagtamo ng bahagyang mga galos. Palagi kong iniisip na kakaiba iyon. Palaging tila maginhawa, ngunit wala akong ebidensya. Isang ina lamang na may sirang puso na naghahanap ng masisisi. Hindi ko maintindihan kung ano ang kinalaman niyan sa sanggol. Lahat ng kinalaman, sabi ni Laura, sinasara ang folder. Dahil hindi namin mahanap si Sylvia, nawala siya. Walang tao sa kanyang bahay. Naka-off ang kanyang telepono. At ikaw lang ang nag-iisang taong nagsasabing nakita mo siya kahapon. Ang kanyang mga salita ay bumagsak sa akin na parang malamig na tubig. Inaakusahan niya ako, hindi direkta, ngunit ang pahiwatig ay naroon, malinaw na parang sikat ng araw. Iniisip niya na ako ang nag-imbento ng lahat, na natagpuan ko ang sanggol sa ibang paraan at sinisisi si Sylvia para sa paghihiganti. Hindi ako nagsinungaling. Sabi ko na may nagngangalit ng ngipin. Nakita ko ang nakita ko. Kung gayon, kailangan nating hanapin si Sylvia at mabilis dahil kung siya ang ina ng sanggol na ito, nasa malaking panganib siya. At kung hindi, mayroon tayong mas malaking misteryo sa ating mga kamay. Tumayo si Laura, binigyan ako ng isang card na may kanyang numero. Kung may maalala ka pa, anumang detalye, tawagan mo ako. Umalis siya, iniwan ako na may mas maraming tanong kaysa sagot. Naiwan ako doon na may hawak na card. Iniisip kong nawawala na ba ako sa sarili.
Nakita ko si Sylvia. Sigurado ako doon, ngunit ngayon, ang pagdududa ay pumapasok na parang lason. Paano kung nagkamali ako? Paano kung ibang tao iyon? Paano kung ang aking sakit at sama ng loob ay nagparamdam sa akin na makita ang gusto kong makita? Bumalik si Padre Thomas sa tanghali. Hawak niya ang isang rosaryo sa kanyang mga kamay. Magdasal tayo, tanong niya. Hindi ako gaanong relihiyoso, hindi kailanman. Ngunit sa sandaling iyon, kailangan ko ng isang bagay na mas malaki kaysa sa aking sarili, isang bagay na magsasabi sa akin na hindi ako nag-iisa dito. Tumango ako. Nagdasal kami ng mahina. Ang mga pamilyar na salita ay nagpakalma sa akin, kahit na hindi ko maintindihan kung paano ito gumagana. Nang matapos kami, medyo hindi na ako gaanong nasaktan. Naniniwala ang pulis na nagsisinungaling ako, sabi ko sa kanya. Ang katotohanan ay laging lumalabas. Sagot niya, kahit na matagalan, ngunit wala kaming oras. Ang sanggol na iyon ay lumalaban para sa kanyang buhay at sa kung saan si Sylvia ay nagtatago o tumatakas o nagpaplano ng kanyang susunod na hakbang. 3:00 ng hapon, isang ibang doktor ang dumating upang makita ako. Isang babae. Sa pagkakataong ito ay mas matanda, na may makapal na salamin at isang seryosong ekspresyon. Kailangan namin ang inyong pahintulot na gumawa ng ilang pagsusuri sa sanggol, sabi niya. Hindi ako pamilya. Alam namin, ngunit ikaw ang nag-iisang responsableng tao. Papunta na ang social service, ngunit sa ngayon, kailangan nating kumilos. Ang sanggol ay nangangailangan ng pagsusuri sa dugo. Kailangan nating malaman kung mayroon siyang anumang kondisyong medikal, kung nalantad siya sa droga, kung mayroon siyang mga pinsala na hindi natin napansin. Pinirmahan ko ang mga papel. Hindi ko man lang binasa ng buo. Gusto ko lang na gawin nila ang anumang kinakailangan para iligtas siya. 2 oras makalipas, dumating ang social worker. Bata pa si Marcia. Masyadong bata para sa trabahong iyon. Naisip ko, marahil 25 taong gulang. Maikling buhok, kulay abong damit, isang propesyonal na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ginang Carmela, sabi niya, umuupo sa tabi ko. Kailangan kong magtanong ng ilang bagay tungkol sa inyong sitwasyon. Naiintindihan ko na natagpuan ninyo ang sanggol. Ang kwento ulit, ang mga tanong ulit. Ngunit iba si Marcia. Hindi niya ako tiningnan ng may hinala. Tiningnan niya ako ng may awa na mas masahol pa sa anumang paraan. Mag-isa po ba kayong nakatira? Tanong niya. Oo. Mayroon po ba kayong matatag na kita? Mayroon akong pensyon ng aking yumaong asawa at ilang ipon. Mga criminal record? Wala. Mga problema sa kalusugan ng isip, depression, pagkabalisa? Nagalinlangan ako. Matapos mamatay si Rico, uminom ako ng antidepressants sa loob ng 3 buwan. Sabi ng doktor ko, normal lang iyon na minsan kailangan ng tulong kemikal sa pagluluksa. Tumigil ako nang magsimula akong bumuti ang pakiramdam. Nagkaroon ako ng depression pagkatapos mamatay ang aking anak, pag-amin ko. Ngunit tapos na iyon. May isinulat si Marcia. Hindi ko makita kung ano. Ang sanggol ay mangangailangan ng isang pansamantalang tahanan kapag nakalabas na siya sa ospital, sabi niya. Kung makalabas siya, ang serbisyong panlipunan ay maghahanap ng mga sertipikadong pamilyang aampunin. Sa ngayon, mananatili siya sa ilalim ng pangangalaga ng Estado. Pangangalaga ng Estado. Ang mga salitang iyon ay sumira sa isang bagay sa loob ko. Ang sanggol na iyon na hinawakan ko sa aking dibdib, na huminga ng kanyang unang hininga ng buhay sa aking mga braso, ay ibibigay sa mga estranghero, sa isang sistema, sa mga taong makikita lamang siya bilang isa pang file, isa pang numero. Paano kung gusto ko? Ang mga salita ay lumabas bago ko mapigilan. Paano kung gusto ko siyang alagaan? Tiningnan ako ni Marcia nang may pagtataka, pagkatapos ay may pag-aalinlangan. Ginang Carmela, 63 taong gulang na po kayo. Hindi kayo isang sertipikadong adoptive mother. Wala kayong legal na relasyon sa sanggol at sangkot kayo sa isang aktibong investigasyong kriminal. Wala akong ginawang masama. Niligtas ko ang kanyang buhay. Alam ko, ngunit ang sistema ay may mga protokol. Ang kapakanan ng bata ang una at, sa totoo lang, ang inyong edad at ang inyong kamakailang emosyonal na sitwasyon ay mga salik na kailangan naming isaalang-alang. Pakiramdam ko'y sinampal ako.
Masyadong matanda, masyadong hindi matatag, masyadong nasira. Marahil tama siya, marahil isang kabaliwan na isipin man lang ito. Ngunit kapag ipinikit ko ang aking mga mata, ang nakikita ko lang ay ang marupok na maliit na katawan na iyon, at alam kong walang sino man sa mundo ang magmamahal sa kanya tulad ng kaya ko. Nang gabing iyon, umuwi ako sa unang pagkakataon sa loob ng 30 na oras. Si Sofia ay kinumbinsi ako. Sinabi niyang kailangan kong maligo, matulog sa isang tunay na kama na magiging maayos ang sanggol, na tatawagan nila ako kung may magbabago. Nagmaneho ako pa uwi habang papalubog ang araw. Kumikinang ang lawa sa aking kanan. Huminto ako sa mismong lugar kung saan nakita ko si Sylvia, kung saan kinuha ko ang maleta. Lumabas ako ng kotse, naglakad patungo sa Pampang. Wala na ang maleta. Kinuha ito ng pulisya bilang ebidensya, ngunit malinaw kong nakikita kung saan ito naroon. Nakikita ko ang sarili kong mga yapak sa tuyong putik. Tumayo ako doon habang dumidilim, iniisip kong malalaman ko pa ba ang katotohanan. Iniisip kong si Sylvia ay nanonood mula sa kung saan. Iniisip kung ano nga ba ang nangyari. At pagkatapos ay tumunog ang aking telepono. Galing sa ospital. Tumigil ang aking puso. "Ginang Carmela," sabi ng boses ni Sofia, "kailangan ninyong bumalik ngayon." Nagmaneho ako pabalik sa ospital, nilampasan ang lahat ng speed limit. Nanginginig ang aking mga kamay sa manibela. Ang puso ko'y malakas na kumakabog na naririnig ko ito sa ibabaw ng makina. Walang detalyeng ibinigay si Sofia sa telepono, sinabi lang na bumalik ako ngayon. Ang dalawang salitang iyon ay sapat na upang punuin ang aking isipan ng pinakamasamang posibleng mga senaryo. Namatay ang sanggol. Iyon dapat. Bakit pa nila ako tatawagan ng may ganoong pagmamadali? Lumaban siya sa loob ng 2 araw at sa wakas, bumigay na ang kanyang maliit na katawan. Hindi naging sapat. Hindi ako naging sapat na mabilis. Nagpark ako ng basta-basta, sumakop ng 2 espasyo. Tumakbo ako patungo sa mga pinto ng emergency. Hinihintay ako ni Sofia sa entrada. Seryoso ang kanyang ekspresyon, ngunit may iba pa, isang bagay na hindi ko matukoy. "Buhay siya," sabi niya kaagad, na parang alam na alam kung ano ang iniisip ko. "Buhay ang sanggol, ngunit kailangan mong sumama sa akin." Dinala niya ako sa mga pasilyo na hindi ko alam. Umakyat kami sa 3 palapag, dumaan sa neonatal ICU, nagpatuloy sa paglalakad. Sa wakas, dumating kami sa isang maliit na conference room. Sa loob ay naroon si Detective Laura, si Marcia, ang social worker, at isang lalaking hindi ko kilala. Mas matanda siya, marahil 60 taong gulang. Nakasuot siya ng madilim na damit at salamin. Mayroon siyang mukha ng isang abogado. "Pakiusap, umupo ka," sabi ni Laura, itinuturo ang isang upuan. Umupo ako. Ang aking mga binti ay parang gulaman. Tinitingnan ako ng lahat ng may intensidad na nagparamdam sa akin na gusto kong tumakas. "Natanggap namin ang mga resulta ng pagsusuri ng DNA ng sanggol," sabi ni Laura. Ang kanyang mga salita ay bumagsak na parang mga bato sa tahimik na tubig. DNA. Hindi ko maintindihan kung bakit nila ginawa iyon. Ano ang hinahanap nila? At tanong ko nang maging hindi na matiis ang katahimikan. Nagpalitan ng tingin si Laura at ang lalaking nakasuot ng suit. Tumango siya, binuksan ang isang folder at naglabas ng ilang nakaimprentang sheet. Inilagay niya ang mga ito sa harap ko. Ang sanggol ay lalaki. Ipinanganak siya mga 3 araw na ang nakalipas ayon sa mga pagsusuri. Huminto si Laura, "At Carmela, siya ang iyong apo." Natigilan ang mundo. Ang mga salita ay walang kahulugan. Narinig ko ang mga ito, ngunit tumanggi ang aking utak na iproseso ang mga ito. Aking apo. Imposible. Namatay si Rico 8 buwan na ang nakalipas. Wala siyang iniwang anak. Walang pagbubuntis. Wala. Imposible iyan, bulong ko. "Ang mga resulta ay tiyak," sabi ng lalaking nakasuot ng suit. "Ako si Dr. Ernesto Soto, isang espesyalista sa forensic genetics. Ginawa namin ang mga pagsusuri ng 2 beses upang makasiguro. Ang sanggol ay nagbabahagi ng humigit kumulang 25% ng kanyang DNA sa iyo.
Tiyak na siya ang iyong biolohikal na apo, anak ng iyong anak na si Rico. Anak ni Rico. Aking Rico. Pakiramdam ko'y may tumama sa aking dibdib ng isang martilyo. May anak si Rico. Isang anak na hindi niya nakilala. Isang anak na sinubukang lunurin ng isang tao sa isang lawa. Ngunit paano? Ang aking boses ay parang malayo. Namatay si Rico 8 buwan na ang nakalipas. Hindi kailanman sinabi ni Sylvia ang tungkol sa pagbubuntis. Eksakto, sabi ni Laura, yumuko. Buntis si Sylvia noong naganap ang aksidente. Ayon sa aming mga kalkulasyon, nabuntis siya mga 1 buwan bago mamatay si Rico, na nangangahulugang alam niya. Umiikot ang silid. Alam ni Sylvia na buntis siya nang mamatay si Rico. Bakit wala siyang sinabi? Bakit niya itinago ang pagbubuntis sa loob ng 9 na buwan? Bakit siya nanganak ng lihim at pagkatapos ay sinubukang patayin ang kanyang sariling anak? Hindi ko maintindihan, sabi ko. Nagsimulang lumabo ang aking paningin dahil sa mga luha. Bakit niya gagawin ang ganoong bagay? Anak niya iyon, anak ni Rico. Iyan ang kailangan nating alamin, sabi ni Laura. Ngunit mayroon pa, Carmela. Kailangan kong pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Naghanda ako. Hindi ko alam kung para saan, ngunit alam kong mas masahol pa ang darating. Inimbestigahan namin ang aksidente ng iyong anak at may mga hindi pagkakatugma, malalaking hindi pagkakatugma. Anong uri ng hindi pagkakatugma? Ang kotse ni Rico ay sinuri pagkatapos ng aksidente. Ang opisyal na ulat ay nagsabi na ito ay dahil sa pagdulas, dahil sa ulan, ngunit hiniling namin na suriin itong muli. Natagpuan nila ang ebidensya ng manipulasyon sa mga preno. May sumabotahe dito. Ang salita ay bumagsak na parang isang bomba. Sabotahe, pagpatay. Ang aking anak ay hindi namatay sa isang aksidente. Siya ay pinatay. Sylvia, sabi ko, hindi ito isang tanong. Siya ang aming pangunahing suspek, pagamin ni Laura. Ngunit kailangan namin ng ebidensya at kailangan naming hanapin siya. Ganap siyang nawala. Hindi niya ginamit ang kanyang telepono, hindi niya ginalaw ang kanyang mga bank account. Para siyang naglaho sa hangin. Tumayo ako mula sa upuan. Kailangan kong gumalaw. Kailangan ko ng hangin. Naglakad ako patungo sa bintana. Sa labas, kumikinang ang lungsod sa milyon-milyong ilaw. Normal na buhay, normal na mga tao, habang ako ay nakulong sa bangungot na ito. Ang anak ko, bulong ko sa salamin. Ang aking sanggol, pinatay niya siya. Walang sumagot, walang masasabi. Naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat. Si Marcia iyon. May isa pa pong bagay na kailangan ninyong malaman, sabi niya ng mahina, tungkol sa sanggol, tungkol sa kanyang hinaharap. Humarap ako. Ang kanyang mga mata ay mabait, ngunit malungkot. Dahil ang sanggol ay inyong biolohikal na apo, mayroon kayong mga legal na karapatan. Maaari kayong mag-apply para sa kustodiya. Ngunit itinaas niya ang isang kamay bago ako makapagsalita. Ito ay magiging isang mahabang proseso. Magkakaroon ng mga pagsusuri, pagbisita sa bahay, mga panayam sa psikolohiya at sa ngayon, ang sanggol ay mananatili sa ilalim ng pangangalaga ng estado. Hindi. Ang salita ay lumabas na parang isang dagundong. Hindi ninyo siya kukunin sa akin. Siya na lang ang natitira sa akin mula kay Rico. Siya ang aking apo. Aking dugo. Naiintindihan ko po, sabi ni Marcia. Maniwala kayo, naiintindihan ko. Ngunit ang sistema ay may mga protokol at pagkatapos ng lahat ng nangyari, kailangan nating tiyakin na ligtas ang sanggol. Mas ligtas siya sa akin kaysa sa sinumang estranghero. Marahil, ngunit ang desisyon na iyon ay hindi sa akin. Ito ay sa isang hukom at sa kapakanan ng bata. Nagsalita si Dr. Soto sa unang pagkakataon mula sa kanyang paunang revelasyon. May isa pang salik na dapat nating isaalang-alang. Ang sanggol ay dumanas ng matinding trauma, hypothermia, halos malunod. Ang mga susunod na linggo ay magiging kritikal para sa kanyang pag-unlad. Kakailanganin niya ng espesyal na pangangalaga, therapy, patuloy na medikal na pagsubaybay. Gagawin ko ang anumang kinakailangan, sabi ko. Anuman, tumayo si Laura. Carmela, kailangan kong maintindihan mo ang isang bagay.
Hindi ka suspek. Naniniwala kami sa iyong kwento, ngunit hindi mo rin maaaring basta na lang kunin ang sanggol dahil apo mo siya. Mayroong isang legal na proseso at sa ngayon, ang aming prioridad ay hanapin si Sylvia. Kailangan namin ang iyong tulong. Paano? Mag-isip ka, Sylvia. Nabanggit ba niya ang anumang espesyal na lugar, anumang ari-arian, sino mang kaibigan o kamag-anak na maaaring pagtaguan niya? Ipinikit ko ang aking mga mata. Inisip ko ang lahat ng pag-uusap namin ni Sylvia sa loob ng 3 taon na kasal sila ni Rico. Kakaunti lang, mababaw. Hindi siya kailanman nagsalita tungkol sa kanyang pamilya. Hindi niya binanggit ang kanyang nakaraan. Para siyang lumitaw mula sa wala noong araw na nakilala niya si Rico. Mayroon siyang tiyahin, sabi ko bigla. Sa Hilaga, malapit sa hangganan. Nabanggit ito ni Rico minsan. Sinabi niyang lumaki si Sylvia kasama niya sa tawi-tawi. Mabilis na nag-notes si Laura. Pangalan? Hindi ko alam. Hindi ito sinabi ni Rico. Simula na iyan, sabi ni Laura. Iimbestigahan namin. Umalis silang lahat, maliban kay Sofia. Nanatili siya sa akin sa malamig at walang laman na conference room. Gusto mong makita ang iyong apo? Tanong niya. Tumango ako, hindi makapagsalita. Dinala niya ako sa mga security door patungo sa neonatal ICU. Pinahugas niya ako ng kamay, pinasuot ng sterile gown. Pagkatapos ay dinala niya ako sa isang incubator sa sulok at naroon siya, ang aking apo, anak ni Rico. Napakaliit, napakarupok, konektado sa mga tubo at kable, ngunit buhay, humihinga, lumalaban. Mayroon siyang maitim na buhok ni Rico, ilong ni Rico, mahahabang daliri ni Rico. Maaari ko ba siyang hawakan? Bulong ko. Oo, maging banayad lang. Inabot ko ang aking kamay sa siwang sa incubator. Hinawakan ko ang kanyang maliit na kamay. Napaklambot, napakainit. Ang kanyang maliliit na daliri ay yumakap sa aking hintuturo. Isang reflex, ngunit parang isang pangako. Hello, munting anghel, bulong ko. Ako ang lola mo at ipinapangako kong poprotektahan kita. Walang sino man ang muling mananakit sa iyo. Ipinapangako ko sa alaala ng iyong ama. Ipinatong ni Sofia ang kamay sa aking balikat. Kailangan niya ng pangalan, sabi niya ng mahina. Para sa mga talaan ng ospital, hanggang sa mahanap natin ang ina o hanggang sa magpasya ang isang hukom ng pangalan. Nais ni Rico na pangalanan ang kanyang unang anak na Mateo, tulad ng aking ama. Sinabi niya ito sa akin minsan sa isang hapunan sa Pasko. Kung magkakaroon ako ng anak, tatawagin ko siyang Mateo. Mateo, sabi ko. Ang pangalan niya ay Mateo. Nanatili ako doon. Buong gabi, nakaupo sa tabi ng incubator, hawak ang kanyang kamay, kinakantahan siya ng mga kantang kinakanta ko kay Rico. Ipinapangako sa kanya ang isang hinaharap na hindi ko alam kung maibibigay ko, ngunit ipinapangako pa rin. Dahil ngayon alam ko na ang katotohanan. Ang sanggol na ito ay hindi isang estranghero na natagpuan ko nang hindi sinasadya. Siya ang aking dugo, aking pamilya, lahat ng natitira sa aking pinaslang na anak at hindi ko hahayaang may kumuha sa kanya sa akin, hindi ang sistema, hindi si Sylvia, walang sinuman. Ang mga sumunod na araw ay isang burokratikong impyerno. Gumigising ako tuwing umaga ng 5:00. Naliligo ako, nagbibihis, nagmamaneho papunta sa ospital. Ginugugol ko ang araw sa tabi ng incubator ni Mateo at sa hapon, dumarating ang mga bisita. Mga abogado, social worker, pulis, lahat may dalang folder, lahat may tanong, lahat nagpapasya kung sapat ba akong mahusay para palakihin ang sarili kong apo. Dumating si Marcia sa 3 araw na may listahan ng mga kinakailangan. Binasa niya ito nang walang emosyon na parang nagbabasa ng isang manual ng appliance. Kakailanganin ninyo ng isang criminal background check, isang kumpletong psychological evaluation, isang medical exam, verification ng kita, inspeksyon ng inyong bahay, mga personal na reference mula sa hindi bababa sa 3 tao na hindi ka mag-anak, at kailangan ninyong kumpletuhin ang isang 40 oras na kurso sa pag-aalaga ng bata. 40 oras. Na parang hindi ako nagpalaki ng isang anak hanggang sa pagtanda. Na parang hindi ko alam kung paano magpalit ng lampin o maghanda ng bote.
Ngunit wala akong sinabi, tumango lang ako at kinuha ang mga papel na ibinigay niya. Gaano katagal ito lahat? Tanong ko. Kung mapalad kayo, 6 na linggo. Kung hindi, 3 buwan. 3 buwan. Si Mateo ay nasa mga foster home sa loob ng 3 buwan, habang ako ay tumatalon sa mga burokratikong hadlang para patunayang karapat-dapat akong palakihin siya. At ano ang mangyayari sa kanya sa ngayon? Kapag nakalabas na siya sa ospital, pupunta siya sa isang sertipikadong pansamantalang foster family. Makakatanggap siya ng sapat na pangangalaga. Maaari ninyo siyang bisitahin 2 beses sa isang linggo na may supervision. 2 beses sa isang linggo na may supervision. Na parang ako ay isang banta, na parang hindi ako ang taong nagligtas sa kanya mula sa pagkalunod. Noong gabing iyon, tinawagan ko si Padre Tomas. Kailangan ko ng mga reference, kailangan ko ng mga taong magsasabing hindi ako baliw, na kaya ko, na magagawa ko ito. Pumunta siya sa aking bahay kinabukasan. Umupo siya sa aking kusina, umiinom ng parehong kape na ginagawa ko para kay Rico noong bata pa siya. Siyempre tutulungan kita, sabi niya. Isa ka sa pinakamatatag na babaeng kilala ko. Swerte ang batang ito na mayroon ka. Ngunit hindi ako nakaramdam ng lakas. Pakiramdam ko'y matanda na ako, pagod, takot. 23 taong gulang na ako. Paano ko hahabulin ng isang 2 taong gulang kapag 60 na ako? Paano ko siya tutulungan sa kanyang takdang aralin kapag 70 na ako? Paano ako makakadalo sa kanyang graduation kung aabot ako sa 80? Masyado na akong matanda para dito, sabi ko ng malakas sa unang pagkakataon. Tiningnan ako ni Padre Tomas mula sa kanyang tasa. Si Sarah ay 90 taong gulang nang isilang si Isaac. Ang edad ay isang numero lamang kapag may pag-ibig. Nais kong maniwala sa kanya. Talagang gusto ko. Sa ika-4 na araw, tinuruan ako ni Sofia kung paano alagaan si Mateo, kung paano hawakan ang kanyang maliit na ulo, kung paano magpalit ng kanyang maliliit na lampin, kung paano ihanda ang formula sa eksaktong temperatura. Nanginginig ang aking mga kamay sa simula. Nakalimutan ko na kung gaano karupok ang mga bagong silang, kung gaano sila nakadepende, kung gaano sila kadelikado. Napakagaling ng ginagawa mo, laging sinasabi ni Sofia tuwing nagpapanik ako. Ngunit hindi ito maganda. Parang naglalakad sa manipis na yelo, isang maling galaw at lahat ay guguho. Sa ika-5 araw, bumalik si Laura na may balita. Natagpuan namin ang tiyahin ni Sylvia, sabi niya. Nakatira siya sa isang maliit na bayan 100 kilometro mula sa hangganan malapit sa Tawi-Tawi. Pumunta kami para tanungin siya at sinabi niyang hindi niya nakikita si Sylvia sa loob ng 2 taon. Nag-away daw sila. May utang sa kanya si Sylvia. 3,000 piso, hindi na binayaran. Pera. Palaging bumabalik sa pera kay Sylvia. Si Rico ay kumikita ng malaki bilang inhinyero. 70,000 piso kada buwan. Mayroon siyang ipon, isang life insurance na 2,000 piso. Si Sylvia ang benepisyaryo. Natanggap ba niya ang insurance? Tanong ko. Tumango si Laura. 4 na buwan na ang nakalipas, 2,000 piso ang idineposito sa kanyang account. 2 linggo pagkatapos, inilipat niya lahat sa isang offshore account sa Cayman Islands. Sinusubukan naming i-trace ito, ngunit komplikado. 2,000 piso ang halaga ng buhay ng aking anak. At itinago niya ito sa isang tax haven habang nagpaplanong patayin ang kanyang sanggol. Bakit? Sabi ko, ang tanong na bumabagabag sa akin tuwing gabi. Bakit patayin ang sanggol? Pwede naman niyang ipaampon. Pwede naman niyang iwan sa ospital. Bakit subukang lunurin? Nanahimik si Laura ng matagal. May isang teorya, sabi niya. Sa wakas, inimbestigahan namin ang pananalapi ni Rico. Natagpuan namin ang isang bagay na interesante. 2 linggo bago siya mamatay, binago niya ang kanyang testamento. Ipinamana niya lahat sa kanyang mga magiging anak. Hindi kay Sylvia, sa kanyang mga anak. Nawalan ako ng hininga. Alam ni Rico. Sa paanuman, alam niyang buntis si Sylvia at binago niya ang kanyang testamento para protektahan ang kanyang anak. Pinatay niya siya para sa pera. Bulong ko. Naniniwala kami na oo. At pagkatapos ay nalaman niyang mapupunta ang pera sa sanggol kung ipinanganak itong buhay, kaya nagpasya siyang alisin din ito.
Ang purong kasamaan nito ay nag-iwan sa akin na walang masabi. Pinatay niya ang aking anak, dinala ang pagbubuntis hanggang sa wakas, nanganak ng mag-isa at pagkatapos ay sinubukang lunurin ang kanyang sariling sanggol. Lahat para sa pera. May sapat ba kayong ebidensya para arestuhin siya? Kapag nahanap namin siya, oo, ngunit nawawala pa rin siya. Matalino siya. Alam niyang hinahanap namin siya. Naging linggo ang mga araw. Lumakas si Mateo. Inalis ng mga doktor ang mga tubo isa-isa. Nagsimula siyang huminga ng mag-isa, kumain ng mag-isa, umiyak na may malakas at malusog na baga. Isang medikal na himala. Ayon sa mga doktor, walang sanggol na dumaan sa pinagdaanan niya ang dapat na gumagaling ng ganito. Ngunit alam kong higit pa ito sa medisina, ito ay lakas ng loob, ito ang espiritu ni Rico na nabubuhay sa maliit na katawan na yon. Lumalaban, nakaligtas, tumatangging sumuko. Kinumpleto ko ang lahat ng kinakailangan. Malinis ang background check. Ang medical exam ay nagpakita na malusog ako para sa aking edad. Ang psychological evaluation ay mas mahirap. Isang batang babae na may salamin ang nagtanong sa akin sa loob ng 3 oras. Paano mo hinarap ang pagkamatay ng iyong anak? Ano ang nararamdaman mo tungkol kay Sylvia? Sinusubukan mo bang palitan si Rico sa sanggol na ito? Ang huling tanong na iyon ay nagpairita sa akin. Hindi ko pinapalitan ng sino man. Inililigtas ko ang aking apo, iba iyon. May isinulat siya, hindi ko alam kung mabuti o masama. Ang inspeksyon sa bahay ay nakakahiya. 2 babae ang nagsuri sa bawat sulok. Binuksan nila ang mga aparador, sinuri ang ref, sinukat ang mga bintana para makita kung ligtas. Binilang nila ang mga smoke detector. Nagtanong sila tungkol sa aking emergency plan kung sakaling magkasunog. Kakailanganin ninyo ng isang sertipikadong kuna, isang changing table, mga gate ng seguridad sa lahat ng hagdanan, mga lock sa mga cabinet, mga protektor sa mga saksakan. Gumastos ako ng libu-libong piso sa mga gamit ng sanggol. Ang aking pensyon ay halos hindi sumasakop sa aking mga pangunahing gastusin. Kinailangan kong gamitin ang aking mga ipon, ngunit wala akong pakialam. Mahalaga si Mateo. Ang kurso sa pag-aalaga ng bata ang pinakamasama. 15 batang ina at ako. Lahat sila ay tumingin sa akin na parang ako ang nalilitong lola na pumasok sa maling klase. 25 taong gulang ang instruktor. Ipinaliwanag niya ang mga bagay na alam ko na nang may nakakainsultong kabagalan. Ang mga sanggol ay kailangang kumain tuwing 3 oras. Umiiyak ang mga sanggol kapag gutom sila o basa. Huwag kailanman yugyugin ang isang sanggol. Tumango ako at kumuha ng mga tala kahit na gusto kong sumigaw na pinalaki ko ang isang anak hanggang sa pagtanda na alam ko mismo kung ano ang ginagawa ko. Ngunit kailangan ko ang sertipikong iyon. Kaya nilunok ko ang aking pride at nagpanggap na natututo. 6 na linggo matapos kong mahanap si Mateo sa lawa, dumating si Marcia sa ospital na may maliit na ngiti. Nakumpleto ninyo ang lahat ng kinakailangan, sabi niya. Susuriin ng hukom ang inyong kaso sa susunod na linggo. Kung magiging maayos ang lahat, maaari ninyong makuha ang pansamantalang kustudiya sa loob ng 2 linggo. 2 linggo. Matapos ang 42 araw ng burokratikong impyerno, sa wakas, maiuuwi ko na ang aking apo. Ngunit noong gabing iyon, nang tila bumubuti na ang lahat, tumunog ang aking telepono. Si Laura iyon. Tense ang kanyang boses. Carmela, kailangan kong pumunta ka sa presinto ngayon. May natagpuan kami, isang bagay tungkol kay Rico na kailangan mong makita. Dumating ako sa presinto na may buhol sa aking tiyan. Hinihintay ako ni Laura sa entrada. Mas seryoso ang kanyang mukha kaysa sa karaniwan. Dinala niya ako sa makipot na mga pasilyo patungo sa isang interrogation room. Sa mesa ay may isang kahon ng karton. Sa loob, nakilala ko ang mga gamit ni Rico. Ang kanyang pitaka, ang kanyang relo, ang kanyang sirang telepono, ang mga bagay na ibinalik sa akin pagkatapos ng aksidente. Ano ito? Tanong ko. Sa wakas, na-unlock namin ang kanyang telepono, sabi ni Laura. Ang aming technician ay nagtrabaho dito sa loob ng maraming linggo at may natagpuan kami. Naglabas siya ng isang sobreng papel, binuksan ito, at ikinalat ang ilang nakaimprentang sheet sa mesa.
Mga screenshot ito ng mga text message sa pagitan ni Rico at Sylvia na may petsang 2 linggo bago siya mamatay. Binasa ko ang una. Galing ito kay Rico kay Sylvia. Kailangan nating mag-usap tungkol sa sanggol, ang sagot ni Sylvia. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Si Rico ulit. Nakita ko ang pregnancy test sa banyo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Isang oras na katahimikan. Pagkatapos, si Sylvia, hindi pa ako handang sabihin sa'yo. Natakot ako. Takot sa ano? Asawa mo ako. Magiging magulang na tayo. Napakaganda nito. Isa pang katahimikan. Pagkatapos, ayokong magkaanak. Pakiramdam ko'y sinuntok ako. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Nanginginig ang aking mga kamay. Rico, anong ibig mong sabihin na ayaw mong magkaanak? Sylvia, hindi ako handa. Ayokong maging ina. Gusto kong maglakbay, mabuhay, hindi matali sa isang sanggol. Anak natin siya. Isang pagkakamali. Huwag mong sabihin yan, pakiusap, magagawa natin ito. Tutulungan kita. Tutulungan tayo ng nanay ko. Ayoko ng tulong. Gusto ko ang buhay ko pabalik. Naging mas matindi ang mga mensahe. Si Rico ay nagmamakaawa. Si Sylvia ay lumalaban hanggang sa dumating ako sa huling palitan ng mensahe noong araw bago ang aksidente. Sylvia, nakipag-usap ako sa isang abogado. Kung magpasya kang hindi magkaanak, didiborsyuhin kita. At kung magkakaanak ka at ayaw mong palakihin, lalabanan ko para sa buong kustodiya. Hindi ko hahayaang saktan mo ang aking anak. Rico, pagsisisihan mo ito, Sylvia. Bantabay yan. Walang sagot. Kinabukasan patay na si Rico. Ibagsak ko ang mga papel. Ang mga luha ay dumaloy sa aking mukha ng walang kontrol. Pinatay niya siya, sabi ko. Pinatay niya siya dahil poprotektahan niya ang sanggol. Iyon ang pinaniniwalaan namin, sabi ni Laura. At mayroon pa. Sinuri namin ang mga tala ng telepono ni Sylvia noong linggong iyon. 3 tawag ang ginawa niya sa isang independent mechanic, si Carlos Medina. Dinala namin siya para tanungin. At ano ang sinabi niya? Wala noong una, ngunit nang ipakita namin ang ebidensya ng mga bank transfer na ginawa ni Sylvia sa kanya, 20,000 piso noong araw bago ang aksidente, nagsimula siyang magsalita. Inamin niyang binayaran siya para sabotahehin ang mga preno ng kotse ni Rico. Nasusuka ako. Kinailangan kong umupo. Pinlano ni Sylvia ang lahat. Nag-hire siya ng isang tao para patayin ang aking anak at ginawa niyang mukhang aksidente. Bakit gagawin ni Carlos ang ganoong bagay? Mga utang, nagsusugal. May utang siyang 150,000 piso sa mga mapanganib na tao. Inalok siya ni Sylvia ng 20,000 agad at 30,000 pamamaya. Pumayag siya. Nakakulong na siya ngayon bilang kasabwat sa pagpatay. At si Sylvia? Mayroon kaming warrant of arrest para sa kanya para sa first-degree murder at attempted murder, ngunit hindi pa namin siya nahahanap. Para siyang multo. Umupo ako sa malamig na silid na yon, pinoproseso ang lahat. Namatay ang aking anak na sinusubukang protektahan ang kanyang sanggol at ang sanggol na iyon ay nasa ospital ngayon, lumalaban para sa kanyang buhay dahil sinubukan din siyang patayin ng kanyang sariling ina. Ang kalupitan ng lahat ng ito ay hindi matiis. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong ko. Patuloy kaming naghahanap. Nasa lahat ng paliparan ng kanyang larawan, sa lahat ng hangganan, mga alerto sa mga ospital kung sakaling subukan niyang baguhin ang kanyang hitsura. May makakakilala rin sa kanya sa kalaunan. Walang nawawala magpakailanman. Ngunit hindi ako gaanong sigurado. Ipinakita ni Sylvia na mas matalino at mas malamig siya kaysa sa aking inaakala. Kung pinlano niya ang pagpatay kay Rico nang may ganoong detalye, malamang na mayroon siyang katulad na detalyadong plano sa pagtakas. Bumalik ako sa ospital noong gabing yon. Umupo ako sa tabi ng incubator ni Mateo. Pinanood ko siyang matulog. Napaka-inosente, walang kamalay-malay sa sindak na nakapaligid sa kanya. Ang kanyang pag-iral ay nagkakahalaga ng buhay ng kanyang ama. Sinubukan siyang patayin ng kanyang ina at ako na lang ang natitira sa pagitan niya at ng isang sistemang makikita lamang siya bilang isa pang file. Mahal ka ng tatay mo, bulong ko sa kanya. Namatay siyang pinoprotektahan ka. Tatapusin ko ang sinimulan niya. Ipinapangako ko.
Dumating si Sofia na may dalang kape. Umupo siya sa tabi ko ng tahimik ng ilang sandali. Narinig ko ang tungkol sa mga mensahe, sabi niya sa wakas. Pasensya na. Hindi ko alam na maaaring maging ganoon kalakas si Rico, sabi ko. Palagi siyang mabait, mabuting loob, ngunit sa mga mensaheng iyon, siya ay isang mandirigma na handang lumaban para sa kanyang anak. Ginagawa iyan ng pag-ibig. Ginagawa kang mas malakas kaysa sa iyong inaakala. Tama siya. Nararamdaman ko rin ito. Hindi ko itinuring ang sarili ko na partikular na malakas, ngunit ngayon, lumalaban ako sa sistema, lumalaban sa oras, lumalaban sa isang takas na mamamatay tao. Lahat para sa sanggol na ito. Ang mga sumunod na araw ay paghahanda. Ginawa kong kwarto para kay Mateo ang kwarto ni Rico. Tinanggal ko ang mga poster ng mga banda, mga tropeyo sa football, mga larawan sa kolehiyo. Pininturahan ko ang mga pader ng malambot na dilaw. Inayos ko ang bagong kuna, ang changing table, ang musical mobile na tumutugtog ng mga lulabay. Masakit na lansagin ang santuwaryo ng aking anak, ngunit kinakailangan. Wala na si Rico. Buhay si Mateo at kailangan niya ng espasyo para lumaki. Dumating si Padre Tomas para basbasan ng silid. Nagwisik siya ng banal na tubig sa mga sulok. Nagdasal siya para sa proteksyon ni Mateo, para sa aking lakas, para sa hustisya, para kay Rico. May plano ang Diyos, sabi niya, kahit na hindi natin ito laging naiintindihan. Anong uri ng plano ang pumapatay sa isang mabuting tao at halos lunurin ang isang sanggol? Tanong ko ng may kapaitan. Ang uri ng plano na ginagawang pagtubos ang kasamaan. Nais ni Sylvia na sirain ang pamilyang ito, ngunit tingnan mo, nag-iwan ng legacy si Rico. Nakahanap ka ng bagong layunin. Nakaligtas ang sanggol na ito laban sa lahat ng pagsubok. Hindi nanalo ang kasamaan, ang pag-ibig ang nanalo. Nais kong maniwala sa kanya. Sa ilang araw, kaya ko. Sa ibang araw, ang nakikita ko lang ay kadiliman. Ang pagdinig sa korte ay naka-schedule sa isang Martes. Isinuot ko ang aking pinakamahusay na damit, ang parehong isinuot ko sa libing ni Rico. Sinamahan ako ni Marcia. Pumasok kami sa isang maliit na courtroom. Ang hukom ay isang babae na mga 50 taong gulang, kulay abong buhok na nakapusod, isang mahigpit na ekspresyon ngunit hindi walang kabaitan. Sinuri niya ang lahat ng aking mga dokumento, mga sertipiko, mga reference, mga pagsusuri, ang ulat ng inspeksyon sa bahay. Binasa niya ang bawat pahina ng may masusing atensyon. Sa wakas, tumingin siya. Ginang Carmela, sabi niya, maingat kong sinuri ang inyong kaso. Ito ay lubhang hindi pangkaraniwan, isang 30 taong gulang na nag-a-apply para sa kustodiya ng isang bagong silang. Ngunit hindi rin pangkaraniwan na iligtas ng isang lola ang kanyang apo mula sa pagkalunod. Malakas na kumakabog ang aking puso na sigurado akong naririnig ito ng lahat. Nakipag-usap ako sa ospital, sa mga social worker, sa inyong mga reference. At lahat sila ay nagsasabi ng parehong bagay, na kayo ay dedikado, mapagmahal, may kakayahan, na masuwerte ang sanggol na iyon na naroon kayo noong araw na iyon. Naramdaman kong namumuo ang mga luha, ngunit pinigilan ko. Nabasa ko rin ang tungkol sa kasong kriminal, tungkol sa hinala na pinatay ng ina ng sanggol ang ama at pagkatapos ay sinubukang patayin ang sanggol. Ito ay kakila-kilabot, hindi mailarawan. Kailangan ng batang ito ng katatagan, pagmamahal, isang taong magpoprotekta sa kanya. Isang mahaba, walang katapusang paghinto. Dahil dito, ipinagkakaloob ko ang pansamantalang kustodiya kay Carmela sa loob ng 6 na buwan. Sa panahong iyon, magkakaroon ng buwanang pagbisita mula sa social service, mga pagsusuri sa progreso, at sa pagtatapos ng 6 na buwan, susuriin natin kung magiging permanente ang kustodiya. Binabati kita, Lola. Bumagsak ang martilyo at bigla, nakahinga na ulit ako. Umiyak ako doon mismo sa courtroom. Umiyak ako sa ginhawa, sa pasasalamat, sa takot, sa lahat. Niyakap ako ni Marcia. Nagawa mo? Bulong niya. Mauuwi mo na siya. 3 araw makalipas, 6 na linggo matapos kong kunin siya mula sa lawa, iniuwi ko si Mateo. Tinulungan ako ni Sofia na ikabit siya sa upuang pangseguridad. Ipinaliwanag niya ulit lahat.
Paano siya hawakan? Paano siya pakainin? Paano mapansin ang mga senyales ng problema? Magiging maayos siya, sabi niya, at isang tawag lang ako kung kailangan mo ako. Nagmaneho ako pauwi sa bilis na 20 kph. Bawat lubak ay kinatakutan ko. Bawat kotse na dumaan ng mabagal sa aking bahay ay nagpanerbiyos sa akin. Ngunit nakarating kami ng ligtas. Pumasok ako sa bahay na hawak si Mateo, dinala siya sa kanyang silid, inilagay siya sa kuna. Napakaliit niya sa espasyong iyon, napakarupok, ngunit humihinga siya. Buhay siya, ligtas siya, sa ngayon. Ang mga unang linggo kasama si Mateo sa bahay ang pinakamahirap sa aking buhay. Nakalimutan ko na kung gaano kapagod ang mag-alaga ng isang bagong silang. Ang mga gabing walang tulog, ang hindi maipaliwanag na pag-iyak, ang patuloy na takot na may ginagawa akong mali. Sa edad na 30, pinalaki ko si Rico ng may lakas ng kabataan. Sa edad na 63, bawat gabing walang tulog ay nag-iwan sa akin na wasak. Ngunit mayroon ding mga sandali ng purong mahika. Kapag hinahawakan ni Mateo ang aking daliri gamit ang kanyang maliit na kamay, kapag tumitigil siya sa pag-iyak sa tunog ng aking boses, kapag binubuksan niya ang maliliit na maitim na mga mata, kapareho ng kay Rico, at tinitingnan ako na parang ako ang kanyang buong mundo. Sa mga sandaling iyon, alam kong sulit ang bawat segundo ng pagod. Dumarating si Sofia 3 beses sa isang linggo. Tinuruan niya ako ng mga trick na nakalimutan ko na. Paano siya padighayin ng mas madali? Paano siya balutin ng mahigpit para mas mahimbing ang tulog? Paano bigyang kahulugan ang kanyang iba't ibang pag-iyak? Higit pa siya sa isang nurse, naging kaibigan siya, isang tagapagligtas. Napakagaling ng ginagawa mo, lagi niyang sinasabi sa akin. Ngunit hindi ako nakaramdam na kahanga-hanga, nakaramdam ako ng takot. Bawat kakaibang ingay sa gabi ay nagpapagising sa akin. Bawat kotse na dumaan ng mabagal sa aking bahay ay nagpanerbiyos sa akin. Nariyan pa rin si Sylvia sa kung saan, at kahit na sinabi ng pulisya na malamang na tumakas na siya sa bansa, hindi ko maalis ang pakiramdam na malapit lang siya, nagmamasid, naghihintay. Nag-install ako ng mga bagong lock sa lahat ng pinto, mga security camera sa beranda, isang alarma na direktang konektado sa pulisya. Gumastos ako ng isa pang 80,000 piso na wala ako, ngunit ang kaligtasan ni Mateo ay walang presyo. Isang gabi, 3 linggo pagkatapos kong iuwi siya, may natagpuan ako. Inaayos ko ang mga gamit ni Rico na itinago ko sa mga kahon, ang kanyang mga damit, mga libro, mga papel. Sa ilalim ng isang kahon, natagpuan ko ang isang diary na kulay kape na gawa sa balat, gasgas na. Hindi ko alam na may diary si Rico. Binuksan ko ito na may nanginginig na mga kamay. Ang mga unang pahina ay mula sa mga taon na ang nakalipas. Mga iniisip tungkol sa kanyang trabaho, tungkol sa kanyang mga kaibigan, walang mahalaga. Ngunit pagkatapos ay dumating ako sa mga entry mula sa huling taon, ang taon na nakilala niya si Sylvia. Nakilala ko ang isang tao ngayon, sabi ng isang entry mula 4 na taon na ang nakalipas. Ang pangalan niya ay Sylvia. Maganda siya, matalino, misteryoso. May isang bagay sa kanya na hindi ko matukoy. Nakakaintriga siya. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Ang mga entry tungkol kay Sylvia ay naging mas madalas. In love si Rico, ganap na nabighani, ngunit mayroon ding mga pagdududa. Minsan pakiramdam ko hindi ko talaga siya kilala. Hindi siya nagsasalita tungkol sa kanyang pamilya. Kapag nagtanong ako, nag-iiba siya ng usapan. Para bang nagsimula ang kanyang buhay noong araw na nagkakilala kami. Isa pang entry. Nakita ko si Sylvia na tinitingnan ang aking mga bank statement. Sabi niya, curious lang siya, ngunit may mali akong naramdaman. Bakit niya titingnan iyon nang hindi nagtatanong muna? At pagkatapos, ang nagpalamig sa aking dugo. May petsang 1 buwan bago siya mamatay. Buntis si Sylvia. Nakita ko ang test, ngunit nang harapin ko siya, nagalit siya. Sinabi niyang ayaw niyang magkaanak, nasisirain nito ang kanyang buhay. Paano niya nasabi iyon? Anak natin siya. Binago ko ang aking testamento ngayon. Lahat ay mapupunta sa sanggol. Hindi ako nagtitiwala kay Sylvia sa pera.
Hindi pagkatapos kong makita kung paano siya gumastos, mga sapatos na 50,000 piso, mga bag na 100,000 piso, laging gusto ng higit pa. Ngunit ang isang sanggol ay hindi isang accessory. Ito ay isang buhay at poprotektahan ko ito sa lahat ng paraan. Ang mga luha ay tumulo sa mga pahina, nagmamantsa sa tinta, alam ni Rico. Alam niyang may mali kay Sylvia. Alam niyang pera lang ang mahalaga sa kanya at gumawa siya ng mga hakbang para protektahan ang kanyang anak, mga hakbang na nagkakahalaga ng kanyang buhay. Ang huling entry ay noong araw na siya ay namatay. Binantaan ako ni Sylvia ngayon. Sinabi niyang pagsisisihan ko ang pagpilit sa kanya tungkol sa sanggol. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit natatakot ako. Kakausapin ko ang aking ina bukas, sasabihin ko sa kanya ang lahat. Marahil matutulungan niya akong malaman kung ano ang gagawin. Ang alam ko lang, hindi ko hahayaang saktan ni Sylvia ang aming anak. Poprotektahan ko siya palagi. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong kausapin ako. Namatay siya noong gabing iyon at hindi ko nalaman na kailangan niya ng tulong, na natatakot siya, na nakita niya ang panganib na papalapit, ngunit hindi sapat na mabilis. Patawad, bulong ko sa diary. Patawad, mahal ko. Dapat napansin ko, dapat nakita kong may mali. Ngunit hindi ko na mababago ang nakaraan, mapoprotektahan ko lang ang hinaharap. Dinala ko ang diary kay Laura kinabukasan, binasa niya lahat, nanigas ang kanyang panga sa bawat pahina. Ito ay mahalagang ebidensya, sabi niya. Nagpapakita ito ng premeditation, nagpapakita ng motibo. Kapag nahanap namin si Sylvia, ililibing siya nito. Kailan ninyo siya mahahanap? Tanong ko. Halos 2 buwan na. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya, ngunit matalino siya. Malamang gumamit siya ng mga pekeng dokumento para makalabas ng bansa. Maaaring nasa kahit saan siya. Ngunit 3 araw makalipas, nagbago ang lahat. Pinapakain ko si Mateo nang tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Karaniwan hindi ko sasagutin, ngunit may nag-udyok sa akin na gawin ito. Hello? Sabi ko. Katahimikan. Paghinga. Pagkatapos, isang boses na agad kong nakilala. Carmela. Sylvia. Nanlamig ang aking dugo. Halos mabitawan ko si Mateo. Tumingin ako sa paligid ng silid na parang maaaring nakatago siya sa mga anino. Nasaan ka? Nagawa kong sabihin. Hindi mahalaga kung nasaan ako. Ang mahalaga ay mayroon akong isang bagay na gusto mo at mayroon kang isang bagay na gusto ko. Wala kang anumang gusto ko. Mayroon akong katotohanan tungkol sa kung ano talaga ang nangyari kay Rico. Tungkol sa kung bakit ko ginawa ang ginawa ko. Pustahan, gusto mong malaman. Alam ko na ang katotohanan. Nabasa ko ang diary ni Rico. Alam kong pinatay mo siya para sa pera. Alam kong isa kang halimaw. Isang malamig na tawa, walang katuwaan. Halimaw, ang drama. Wala kang alam, Carmela. Hindi si Rico ang santo na iniisip mo. Huwag kang mangahas, sigaw ko. Huwag kang mangahas na magsalita ng masama tungkol sa aking anak. Sige, tatawagan mo ang pulis. Sige lang, kapag na-trace na nila ang tawag na ito, wala na ako. Gumagamit ako ng mga disposable phone. Hindi ako tanga. Nag-iisip ako ng mabilis. Kailangan ko siyang panatilihing nagsasalita. Kailangan kong i-record ito kahit paano. Inilagay ko ang telepono sa speaker. Kinuha ko ang aking cellphone gamit ang aking libreng kamay. Sinimulan kong mag-record. Ano ang gusto mo, Sylvia? Gusto ko ang anak ko. Anak mo? Sinubukan mo siyang lunurin. Isang pagkakamali, isang sandali ng kabaliwan. Natakot ako, nalito ako. Kagagaling ko lang sa panganganak ng mag-isa. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Ngunit mas mabuti na ako ngayon. Gusto kong ibalik ang aking sanggol. Hindi, kahit mamatay ako. Maayos iyan, sabi niya nang may nakakakilabot na kahinahunan. Makinig kang mabuti. Gusto ko si Mateo at gusto ko ang pera mula sa testamento ni Rico. Ang 20,000 piso mula sa insurance kasama ang lahat ng iniwan ni Rico sa isang pondo para sa sanggol. Iyon ay isa pang 30,000 piso. 50,000 piso. Lahat ng pinaghirapan ni Rico, lahat ng naipon niya, lahat para sa kanyang anak. At kung tatanggi ako? Kung gayon, pupunta ako para kunin siya. Ako ang kanyang biolohikal na ina. Legal, mas may karapatan ako kaysa sayo.
At kapag nahuli na nila ako, sasabihin kong ninakaw mo ang aking sanggol, na binantaan mo ako, na inimbento mo ang buong kwento sa lawa para makuha siya. Ang salita ko laban sa iyo at ako ay mas bata, mas kapanipaniwala, mas kaakit-akit. Nahihilo ako, ngunit nagpatuloy sa pagre-record. Paano ko malalaman na hindi mo kami papatayin pareho at kukunin lahat? Hindi mo alam, ngunit iyan lang ang iyong pagpipilian. Dalhin ang sanggol at ang pera sa lumang bodega sa tabi ng lawa. Alam mo ba kung alin? Kung saan kayo ni Rico nagkakasama? Bukas ng hating gabi. Mag-isa. Kung makakita ako ng pulis, mawawala ako at hindi mo na ako muling makikita. At sa huli, makakahanap ako ng paraan para kunin si Mateo sa iyo. Sylvia, teka. Ngunit patay na ang linya. Nanatili akong nanginginig doon, hawak si Mateo sa isang braso at ang telepono sa kabila. Mayroon akong recording. May ebidensya akong buhay si Sylvia na binantaan niya ako. Tinawagan ko agad si Laura, ipinadala sa kanya ang audio. Perpekto, sabi niya. Ito mismo ang kailangan namin. Ngayon, maglalagay tayo ng bitag. Pupunta ka sa pagpupulong na iyon, ngunit naroroon kami, nakatago, naghihintay, at kapag lumitaw siya, huhulihin namin siya. Paano kung may mangyaring mali? Paano kung makita niya ako kasama ang pulisya at tumakas ulit? Hindi niya kami makikita, ipinapangako ko. Magkakaroon ako ng mga sniper, mga team sa mga anino, hindi siya makakatakas ngayon. At si Mateo? Si Mateo ay mananatili kay Sofia sa isang ligtas na lugar. Hindi mo siya dadalhin, magpapanggap ka lang na dinala mo siya. Tumango ako. Kahit hindi niya ako makita. Isang araw pa. Kailangan ko lang makaligtas ng isang araw pa. At pagkatapos, sa wakas ay haharapin ni Sylvia ang hustisya para kay Rico, para kay Mateo, para sa lahat ng sakit na idinulot niya. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Nanatili akong gising, pinapanood si Mateo na matulog, kinakabisado ang bawat detalye ng kanyang mukha, kung sakali, kung may mangyaring mali, kung hindi ko na siya muling makikita. Mahal ka ng tatay mo, bulong ko sa kanya, at mahal kita. At bukas, sisiguraduhin nating ligtas ka magpakailanman. Lumipas ang sumunod na araw ng mabagal. Bawat minuto ay parang isang oras. Bawat oras ay isang kawalang hanggan. 9:00 ng umaga, dumating si Sofia para kunin si Mateo. Inimpake ko ang kanyang bag na parang isang linggo siyang mawawala. Kahit na umaasa akong maibabalik ko siya sa loob ng ilang oras. Mga lampin, formula, dagdag na damit, ang kanyang paboritong kumot. Nanginginig ang aking mga kamay habang inilalagay ko ang bawat item sa bag. Magiging maayos siya sa akin, sabi ni Sofia, kinukuha si Mateo sa kanyang mga braso. Mayroon akong numero ninyo. Alam ng pulis ang aking address. Walang makakahipo sa kanya, ipinapangako ko. Hinalikan ko siya sa noo. Pagkatapos ay hinalikan ko si Mateo. Ang kanyang malambot na balat ay amoy baby lotion at pag-asa. Mahal kita munti, bulong ko. Babalik si Lola. Pinanood ko silang umalis. Nawala ang kotse ni Sofia sa kalsada at parang may piraso ng aking kaluluwa ang natanggal, ngunit kinakailangan. Kailangang malayo si Mateo, ligtas, kung sakaling magkamali ang mga bagay. Dumating si Laura 2:00 ng hapon kasama ang 3 pang pulis, 2 lalaki at 1 babae, lahat nakasibilyan, lahat armado. Ginawa nilang command center ang aking sala na may mga laptop, radyo, mga mapa ng lugar sa paligid ng bodega. Ulitin natin ang plano, sabi ni Laura, inilalatag ang isang mapa sa aking mesa. Ang bodega ay narito, inabandona 5 taon na ang nakalipas. May 3 pasukan, pangunahin, gilid at likod. May mga team tayong magbabantay sa 3. Itinuro niya ang mga lokasyon sa mapagamit ang isang pulang marker. Mga sniper dito at dito sa mga bubong ng mga katabing gusali. Magkakaroon sila ng malinaw na tanaw sa loob sa pamamagitan ng mga sirang bintana. Mga assault team dito sa likod, handang pumasok sa sandaling magkaroon tayo ng visual confirmation kay Sylvia. At ano ang dapat kong gawin? Tanong ko. Ang boses ko'y mas kalmado kaysa sa nararamdaman ko. Papasok ka, kakausapin mo siya, panatilihin mo siyang nagsasalita.
Kailangan nating umamin siya na aminin niyang pinatay niya si Rico na sinubukan niyang patayin si Mateo. Magdadala ka ng isang nakatagong mikropono, ire-record natin lahat. Isa sa mga pulis, isang matangkad na lalaki na mga 30 taong gulang, ay naglabas ng isang maliit na aparato na kasing laki ng isang butones. Ito ay ilalagay sa iyong damit. Dito mismo, itinuro niya sa ilalim ng aking leeg. Nagpapadala ito ng lahat sa real time. Mayroon din itong panic button. Kung pipindutin mo ito ng 3 beses ng sunod-sunod, papasok kami agad, kahit ano pa. Ipinakita niya sa akin kung paano ito gumagana. Nagpraktis akong pindutin ito. 3 mabilis na pagpindot. Ang aking buhay ay nakasalalay sa pag-alala doon. At kung hihilingin niyang makita ang sanggol, sabihin mong nasa kotse siya, na gusto mo munang mag-usap, na gusto mong maintindihan kung bakit niya ginawa iyon. Apela sa kanyang ego. Ang mga taong tulad ni Sylvia ay mahilig magsalita tungkol sa kanilang sarili. Hayaan mo siyang magyabang kung gaano siya katalino. Ginugol namin ang mga sumunod na oras sa pagsusuri ng bawat detalye, bawat posibleng senaryo. Ano ang gagawin kung armado si Sylvia? Ano ang gagawin kung hindi siya nag-iisa? Ano ang gagawin kung may mangyaring mali? Umiikot ang aking ulo sa impormasyon. 8:00 ng gabi, pinakain nila ako ng isang ham sandwich na lasang karton, ngunit nilunok ko ang bawat kagat. Kailangan ko ng lakas, kailangan kong maging alerto. 10:00 ng gabi, inilagay nila ang mikropono sa akin, paulit-ulit na sinubukan ng audio, pinagsabi ako ng mga parirala. Bilangin hanggang 10, sumigaw, bumulong, tinitiyak na lahat ay gumagana ng perpekto. Tandaan, sabi ni Laura, tinitingnan ako sa mata. Hindi ka nag-iisa doon, makikinig ako sa bawat salita. Ang team ay ilang metro lang ang layo. Sa pinakamaliit na senyales ng tunay na panganib, papasok kami. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Tumango ako. Nais kong maniwala sa kanya, ngunit ang takot ay isang malamig na ahas na nakapulupot sa aking tiyan. 11:15 ng gabi, umalis kami. Nagmaneho ako ng sarili kong kotse. Si Laura ay nasa upuan ng pasahero, nakayuko para hindi makita mula sa labas. Ang ibang mga team ay nasa posisyon na, ipinaalam niya sa radyo. Mga sniper, nasa posisyon, koponan sa likod, handa na, ligtas ang perimeter. Dumating kami sa bodega 11:40 ng gabi. Eksakto itong tulad ng naaalala ko, luma, sira-sira, mga basag na bintana, mga pader na puno ng graffiti. Dati kami ni Rico pumupunta dito noong bata pa siya. Nangingisda kami sa pantalan sa likod nito. Mas simple, mas masayang panahon. Lumabas si Laura sa kotse sa isang blind spot ng mga imahinaryong kamera ni Sylvia. Nawala siya sa mga anino. Nag-iisa ako, tumingin ako sa orasan. 11:55 ng gabi, 5 minuto, ipinikit ko ang aking mga mata. Inisip ko si Rico, ang kanyang ngiti, kung paano niya ako tinawag na nanay sa mapagmahal na tono, kung paano sana siya makita bilang isang ama. Inisip ko si Mateo, ang kanyang hinaharap, ang lahat ng bagay na nararapat sa kanya. Isang buhay na walang takot, walang banta, walang anino. Hating gabi. Nag-vibrate ang aking telepono, isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Pumasok ka mag-isa ngayon. Lumabas ako ng kotse. Malamig ang hangin sa gabi. Nakikita ko ang aking hininga. Naglakad ako patungo sa pangunahing pinto ng bodega. Bawat hakbang ay masyadong malakas sa katahimikan. Bahagyang bukas ang pinto. Itinulak ko ito. Umirit. Umalingaw-ngaw ang tunog sa mga walang laman na pader. Sa loob ay madilim. Halos ganap na itim. Kaunting liwanag lang ng buwan ang pumapasok sa mga sirang bintana, lumilikha ng mga kakaibang anino. Sylvia, tawag ko. Ang boses ko'y maliit, takot. Isara mo ang pinto, sabi ng isang boses mula sa mga anino. Ang boses ni Sylvia. Isinara ko ang pinto. Dahan-dahang umangkop ang aking mga mata sa dilim at pagkatapos ay nakita ko siyang nakatayo sa gitna ng bodega. Nakasuot siya ng madilim na damit, itim na maong, isang hoodie. Iba ang hitsura niya, mas payat. Maikli ang kanyang buhok, tinina ang blonde, ngunit siya iyon. Dumating ka, sabi niya. Tila halos nagulat. Sabi mo gusto mong mag-usap. Sabi ko gusto ko ang anak ko at ang pera. Nasaan sila?
Gusto ko muna ng mga sagot. Gusto kong malaman kung bakit. Bakit mo pinatay si Rico? Bakit mo sinubukang patayin si Mateo? Tumawa siya. Ang parehong malamig na tunog na narinig ko sa telepono. Bakit sa tingin mo, Carmela? Dahil sa pera. Mahal ka ni Rico. Binigay niya sa iyo ang lahat. Si Rico ay isang romantikong hangal. Nagsasalita siya tungkol sa pag-ibig at pamilya at sa hinaharap. Gusto ko ng kalayaan. Gusto kong maglakbay, mabuhay, hindi matali sa isang bahay at isang umiiyak na sanggol. Kaya bakit ka nagpakasal sa kanya? Dahil inhinyero siya. Malaki ang kinikita, may ipon, may life insurance, ito ay isang puhunan. Maghihintay ako ng 5 taon, didiborsyuhin siya, kukunin ang kalahati ng lahat, ngunit nabuntis ako at sinira nito ang aking plano. Ang kanyang mga salita ay lason, bawat isa'y sumusunog sa akin. Sinabi mo sa kanya na ayaw mo sa sanggol. Siyempre ayoko, ngunit naging imposible si Rico. Binago niya ang kanyang testamento, lahat para sa sanggol, kaya kinailangan kong mag-adjust. Kung mamatay si Rico habang buntis ako, matatanggap ko ang insurance, ngunit mamana ng sanggol ang natitira. Kaya, simple lang ang solusyon. Patayin si Rico, isilang ang sanggol, patayin din siya, kunin lahat. Umaamin siya sa lahat, bawat salita ay na-record, na-transmit, nakikinig ang pulis, ngunit kailangan ko pa. Kinuha mo si Carlos para sabotahehin ang mga preno. 20,000 piso, isang bargain considering nanalo ako ng 2,000 piso mula sa insurance. Pinakamagandang investment ng buhay ko. At ang sanggol, ang iyong sariling anak? Isang hadlang, wala nang iba. Nanganak ako ng mag-isa sa isang kubo na inupahan ko ng cash. Walang nakakaalam na buntis ako. Gumamit ako ng maluluwag na damit. Iniwasan ko ang mga tao. Nang ipanganak siya, naisip kong iwanan na lang siya sa kung saan, ngunit naalala ko ang lawa kung saan kayo ni Rico nagpupunta. Tila makata na tapusin ang lahat kung saan nagsimula ang kanilang maliit na tradisyon ng pamilya. Nasusuka ako, nakaramdam ako ng galit, naramdaman ko ang lahat ng puot sa mundo na nakatuon sa babaeng nakatayo sa harap ko. Ngunit nabigo ka, niligtas ko siya. Oo, nakakainis yon, ngunit hindi mahalaga dahil ngayon tatapusin ko ang trabaho. Nasaan si Mateo, Carmela? Hindi ko siya ibibigay sa iyo. Hindi ito isang tanong. At pagkatapos ay nakita ko ang baril, kinuha niya ito mula sa kanyang hoodie, maliit, itim, nakatutok sa aking dibdib. Huling pagkakataon, nasaan ang anak ko? Pinindot ko ang panic button. 1, 2, 3 beses. Hindi mo siya mahahawakan, sabi ko. Gumalaw ang kanyang daliri patungo sa gatilyo. Tila gumalaw ang lahat ng mabagal. Nakita ko ang kislap, narinig ang putok. Naramdaman kong may tumama sa aking balikat, mainit, nasusunog. Bumagsak ako paatras at pagkatapos ay sumabog sa galaw ang bodega. Bumukas ang mga pinto, nakakasilaw na ilaw, mga boses na sumisigaw. Pulis! Ibaba ang baril! Ngayon! Nakita kong lumingon si Sylvia. Nakita ko ang mga baril na nakatutok sa kanya. Nakita kong napapaligiran siya at sa isang segundo, akala ko'y babarilin niya ulit. Akala ko'y magpapabaril siya, ngunit dahan-dahan niyang ibinaba ang baril. Ibagsak niya ito sa sahig. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. 3 pulis ang dumagan sa kanya, pinigilan siya, pinusasan. Sumisigaw siya, mga insulto, mga banta, ngunit hindi mahalaga. Arestado na siya. Tapos na. Tumakbo si Laura sa akin, lumuhod sa tabi ko. Carmela, manatili ka sa akin. Ayos lang ako, nagawa kong sabihin, kahit na ang sakit sa aking balikat ay hindi matiis. Nahuli ninyo siya. Sabihin mong nahuli ninyo siya. Nahuli na namin siya. Tapos na ngayon, manatili kang kalmado. Paparating na ang ambulansya. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sapat na. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Nagising akong muli sa ospital, ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Sa pagkakataong ito, hindi ko naramdaman ang desperasyon, kundi ginhawa, kapayapaan. Masakit ang balikat ko kung saan tumagos ang bala sa kalamnan, ngunit hindi tinamaan ang buto. Swerte, sabi ng doktor. 2 cm sa kaliwa at puso ko na sana.
Nakaupo si Sofia sa tabi ko, hawak si Mateo. Nang imulat ko ang aking mga mata, ngumiti siya. Tingnan mo kung sino ang gising, sabi niya, lumalapit. May nakamiss sa iyo. Kinuha ko si Mateo gamit ang aking maayos na braso, niyakap siya sa aking dibdib. Amoy pulbos at pag-asa. Nagsimula siyang gumawa ng maliliit na ingay, ang mga maliit na tunog na ginagawa ng mga sanggol kapag masaya sila. Hello, mahal ko, bulong ko. Ayos lang si Lola, ayos na ang lahat ngayon. Dumating si Laura isang oras makalipas. Nagdala siya ng mga bulaklak at isang pagod na ngiti. Kamusta ang pakiramdam mo? Tulad ng isang taong nabaril, sabi ko. Ngunit buhay. Ano ang nangyari kay Sylvia? Arestado, kinasuhan ng first-degree murder para kay Rico, attempted murder para kay Mateo, attempted murder para sa iyo, kasama ang isang listahan ng iba pang krimen, conspiracy, fraud, obstruction of justice. Gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan ng walang posibilidad ng parol. Ang mga salita ay matamis na parang pulot, hustisya. Sa wakas, ang recording ay gumana ng perpekto, inamin niya lahat. Sinubukan ng kanyang abogado na sabihing pinilit mo siyang sabihin ang mga iyon, ngunit nakita ng hurado ang buong video. Nakita nilang kinuha niya ang baril, bumaril, wala silang awa, 30 minutong deliberasyon. Guilty sa lahat ng kaso. Sa mga sumunod na buwan, dahan-dahan akong gumaling. Ang physical therapy para sa aking balikat ay masakit, ngunit kinakailangan. Patuloy na dumadalaw si Sofia para tumulong kay Mateo kapag hindi ko siya mabuhat gamit ang aking nasugatang braso. Nagdadala si Padre Tomas ng pagkain. Ang mga kapitbahay na halos hindi ko kilala ay dumadating na may mga plato ng pagkain at mabait na mga salita. Isa siyang bayani, sabi ng ginang sa ibaba. Ang ginawa niya para sa sanggol na yon, isinugal ang kanyang buhay. Ngunit hindi ako nakaramdam na bayani. Nakaramdam lang ako na isang lola, ginagawa ang gagawin ng sinumang lola, pinoprotektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. 2 buwan matapos mahuli si Sylvia, nagkaroon ako ng isa pang pagdinig sa hukom. Iba na ngayon. Sa pagkakataong ito, nakangiti ang hukom habang sinusuri ang mga dokumento. Ginang Carmela, sabi niya, sinuri ko ang lahat ng mga ulat sa nakalipas na 20 na buwan, ang mga pagbisita ng social service, ang mga medical evaluation ni Mateo, ang mga progress report, at dapat kong sabihin na humanga ako. Mabilis na tumibok ang aking puso. Si Mateo ay umuunlad sa ilalim ng inyong pangangalaga. Naabot niya ang lahat ng development milestones. Siya ay malusog, masaya, minamahal at ipinakita ninyong higit pa sa kaya ninyo sa kabila ng mga hamon. Salamat po, hukom. Dahil dito, ipinagkakaloob ko ang buo at permanenteng kustudiya ni Mateo kay Carmela, epektibo kaagad. Bukod dito, dahil ang biolohikal na ina ay nakakulong habang buhay at nawalan ng lahat ng karapatan sa pagiging magulang, pinahihintulutan ko ang mga pamamaraan ng pag-aampon kung nais ninyong magpatuloy. Pag-aampon upang maging legal na akin. Hindi lang ang kanyang lola na may kustudiya, kundi ang kanyang legal na ina. Oo, sabi ko nang walang pag-aalinlangan. Oo, gusto ko siyang ampunin. Kung gayon, ganun na nga. Opisyal na, binabati kita. Bumagsak ang martilyo at bigla, nawala ang lahat ng bigat na daladala ko sa loob ng maraming buwan. Opisyal na. Akin si Mateo. Walang sino man ang makakakuha sa kanya sa akin, kailanman. Lumabas ako ng korte, hawak si Mateo. 8 buwan na siya ngayon, mataba at masaya. Ngumingiti siya, nagpapakita ng 2 maliit na ngipin. Tumatawa siya kapag inihele ko siya. Hinahatak niya ang aking buhok gamit ang kanyang maliliit na matatabang kamay. Naghihintay sa labas sina Sofia at Padre Tomas. Niyakap nila ako. Umiyak kaming 3 sa tuwa doon mismo sa hagdanan ng korte. Nagawa mo, sabi ni Sofia. Laban sa lahat ng pagsubok, nagawa mo. Noong gabing iyon, naghanda ako ng isang espesyal na hapunan. Bueno, kasing espesyal na kaya ko sa isang sanggol na nangangailangan ng patuloy na atensyon. Inanyayahan ko sina Sofia at Padre Tomas. Kumain kami ng inihaw na manok at kanin.
Nag-toast kami ng apple juice dahil wala sa amin ang umiinom ng alak. Para kay Mateo, sabi ni Padre Tomas, itinaas ang kanyang baso para sa kanyang magandang kinabukasan. Para kay Rico, sabi ko, na nanonood sa atin mula sa kung saan ipinagmamalaki ang kanyang anak. Para sa pag-ibig, dagdag ni Sofia, na laging nananalo laban sa kasamaan. Uminom kami, kumain, tumawa. Pinapalo ni Mateo ang kanyang mataas na upuan at sumisigaw sa tuwa, hindi naiintindihan, ngunit nararamdaman ang kaligayahan sa paligid niya. Naging taon ang mga buwan. Lumaki si Mateo, nagsimulang maglakad. Sa 11 buwan, ang una niyang salita ay Lola. Umiyak ako nang sabihin niya iyon. Sa 2, tumatakbo na siya sa buong bahay. Sa 3, nagsimula siya sa preschool. Bawat milestone ay isang himala. Bawat araw ay isang regalo. Palagi kong kinukwento sa kanya si Rico, pinapakita ang mga larawan, nagkukuwento. Ang iyong ama ay isang mabuting tao, sabi ko sa kanya. Matapang, minahal ka niya bago ka pa man niya makilala. Ibinigay niya ang kanyang buhay para protektahan ka. Papa, hero, sabi ni Mateo sa kanyang maliit na boses. Oo, mahal ko. Si Papa ay isang bayani at lalaki kang kasing buti, kasing tapang, kasing mapagmahal niya. Hindi ko kailanman sinabi sa kanya ang tungkol kay Sylvia. Iyon ay darating mamaya kapag mas matanda na siya, kapag kaya na niyang maintindihan. Sa ngayon, kailangan lang niyang malaman na mahal siya, na ninanais siya, na may mga taong lumaban para sa kanya. Sa 5 kaarawan ni Mateo, nagdaos kami ng isang party sa likod bahay. Inanyayahan namin ang lahat ng bata sa kapitbahayan. May mga lobo, cake, mga regalo. Tumatakbo si Mateo kasama ang kanyang mga kaibigan. Tumatawa, puno ng buhay, ibang-iba sa ube at hindi gumagalaw na sanggol na kinuha ko mula sa lawabi mataon na ang nakalipas. Umupo si Sofia sa tabi ko sa beranda, pinapanood ang pagdiriwang. Ano ang iniisip mo? Tanong niya. Noong araw na iyon, pag-amin ko. Kung paano ako maaaring dumating kakana minuto ng mas huli, kung paano ako maaaring hindi tumingin sa bintana sa eksaktong sandaling iyon, kung paano maaaring naging iba ang lahat. Ngunit hindi. Natagpuan mo siya, niligtas mo siya, iyon ang iyong tadhana. O ni Rico, sabi ko. Minsan iniisip ko na siya ang gumabay sa aking mga mata patungo sa lawa noong araw na iyon, na sa paanuman alam niyang naroroon ako, na mapagkakatiwalaan niya akong protektahan ang kanyang anak. Marahil, sabi ni Sofia. O marahil, isa ka lang kahanga-hangang matapang na babae na tumangging sumuko. Noong gabing iyon, matapos umalis ang lahat, matapos makatulog si Mateo na pagod sa sobrang kagalakan, umupo akong mag-isa sa sala. Tiningnan ko ang mga larawan sa pader. Si Rico bilang sanggol, si Rico sa kanyang graduation, si Rico sa araw ng kanyang kasal, at sa tabi ng mga iyon, mga bagong larawan. Si Mateo na bagong silang sa ospital. Si Mateo na gumagawa ng kanyang mga unang hakbang. Si Mateo sa kanyang unang araw sa paaralan. 2 henerasyon na konektado ng pag-ibig, pinaghiwalay ng trahedya, pinag-isa ng kaligtasan. Nagawa natin, Rico, bulong ko sa kanyang larawan. Ligtas ang iyong anak, masaya siya, lumalaki siyang malakas at mabuti tulad ng gusto mo. At kahit na alam kong hindi siya makakasagot, may naramdaman ako isang init, isang kapayapaan na parang naroroon siya, ipinagmamalaki, nagpapasalamat, payapa. Marahil ay sumuko ka na kung ikaw ang nasa aking lugar. Marahil ay iisipin mong masyado kang matanda, masyadong pagod, masyadong sira, o marahil ay gagawin mo ang eksaktong parehong bagay dahil iyon ang ginagawa ng pag-ibig. Ginagawa kang mas malakas kaysa sa iyong inaakala. Ginagawa kang lumaban kapag tila nawala na ang lahat. Ginagawa kang makahanap ng pag-asa sa pinakamadilim na kadiliman. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap. Alam kong may mga hamon. Alam kong may mga mahihirap na araw. Alam kong hindi magiging madali ang pagpapalaki ng isang bata sa aking edad. Ngunit alam ko rin na bawat araw kasama si Mateo ay isang regalo. Bawat ngiti, bawat yakap, bawat mahal kita, Lola. Kapag tinitingnan ko siyang mahimbing na natutulog sa kanyang silid, ang silid na dating sa kanyang ama, hindi ko lang nakikita ang bata,
kundi ang pangako. Ang pangakong ginawa ko sa aking anak. Ang pangakong ginawa ko sa aking sarili noong kakilakilabot na araw na iyon sa tabi ng lawa. Ang pangakong protektahan, mahalin, huwag sumuko. Sabi ng iba, swerte lang na nakatingin ako sa bintana sa eksaktong sandaling iyon. Sabi ng iba, tadhana iyon, marahil pareho. Marahil ay ginabayan ako ni Rico mula sa isang lugar na hindi natin maunawaan. Ang tiyak kong alam ay nang makita ko ang maleta na lumulubog sa lawa. Nang marinig ko ang mahinang tunog mula sa loob nito. Nang maramdaman ko ang maliit na puso ni Mateo na lumalaban para patuloy na tumibok laban sa aking dibdib. Alam kong wala nang magiging katulad ng dati. At alam mo ba? Nagpapasalamat ako para doon. Nagpapasalamat ako para sa batang natutulog sa ilalim ng aking bubong. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong makita muli ang mga mata ni Rico. Marinig ang kanyang tawa na umaalingaw-ngaw sa mga pader ng lumang bahay na ito. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong magmahal muli, magkaroon ng layunin, maramdaman na sa kabila ng lahat ng nawala sa akin, may napanalunan din akong isang bagay na mahalaga. Hinahanap tayong lahat ng trahedya. Maaga o huli, kumakatok ito sa ating pinto kapag hindi natin inaasahan. Inaagaw nito sa atin ang mga taong mahal natin, ang mga pangarap na ating pinahahalagahan, ang seguridad na ating ipinagwawalang bahala. Ngunit ano ang gagawin natin pagkatapos? Iyon ang tanong na naglalarawan kung sino tayo. Maaari akong sumuko sa pagluluksa ng mamatay si Rico. Maaari akong manliit sa takot nang makita ko si Sylvia na itinapon ang maleta sa lawa. Maaari kong sabihin na masyado akong matanda, masyadong mahina, masyadong sira para maging ina muli. Sa halip, pinili kong lumaban, pinili kong magmahal, pinili kong maniwala na kahit sa abo ng pinakamalalim na pagkawala, may bagong maaaring tumubo. At tumubo ito. Ang pangalan niya ay Mateo. Ngayon, 5 taong gulang na siya. Bukas, magiging 6 siya at balang araw, magiging 20, 30, 40 siya. Isang ganap na lalaki na may sariling mga pangarap, sariling mga pag-ibig, marahil sariling mga anak. Hindi ko alam kung narito pa ako para makita lahat iyon. Malamang hindi, ngunit alam kong itinanim ko ang mga buto. Alam kong binigyan ko siya ng matatag na mga ugat at mga pakpak para lumipad. Alam kong sinabi ko sa kanya ang tungkol sa kanyang ama, tungkol sa pag-ibig ni Rico para sa kanya bago pa man siya isilang, tungkol sa katapangan na kinailangan para ipagtanggol siya. At iyon ay dapat na sapat na. Sa ilang gabi tulad nito, matapos manahimik ang bahay at tanging ang tiktak ng lumang orasan sa pader ang natitira, iniisip ko ang babae ako bago ang araw na iyon sa tabi ng lawa. Ang babaeng wasak sa pagluluksa, nabubuhay sa mga multo ng nakaraan, hinahayaang lumipas ang mga araw ng walang layunin o pag-asa. Halos hindi ko na siya makilala ngayon. Dahil ang babae ako ngayon, ang babaeng humahabol sa isang 5 taong gulang sa bakuran, na nagdidikit ng mga guhit sa ref, na humahalik sa mga gasgas at nagtataboy ng mga halimaw sa ilalim ng kama, ang babaeng iyon ay mas malakas kaysa sa aking inaakala. At lahat ay nagsimula sa isang pagpili. Ang pagpiling tumakbo patungo sa lawa sa halip na tumakas dito. Ang pagpiling buksan ang basang maleta, kahit na sumisigaw ang aking puso sa takot sa kung ano ang maaari kong makita. Ang pagpiling lumaban para sa hinaharap kapag ang nakaraan ay tila masyadong mabigat para dalhin. Hindi ito madaling pagpili, hindi ito madaling paglalakbay. May mga araw na sobrang sakit ng likod ko sa pagbubuhat ng isang sanggol na halos hindi ako makatayo. May mga gabing ang walang tigil na pag-iyak ay nag-iwan sa akin sa bingit ng luha. May mga sandaling tinanong ko ang aking sarili kung nagkamali ako. Kung nagiging makasarili ako sa pag-iisip na kaya kong maging ina muli sa aking edad. Ngunit pagkatapos ay ngingitian ako ni Mateo. Sasabihin niyang, Lola. Sa matamis na boses na iyon. Matutulog siya sa aking mga braso, nagtitiwala na pananatilihin ko siyang ligtas. At alam ko, sa kaibuturan ng aking pagkatao, na hindi ako nagkamali. Ginawa ko mismo ang dapat kong gawin. Si Laura at Sofia ay bahagi pa rin ng aming buhay.
Dumadalaw si Laura paminsan-minsan, nagdadala ng mga regalo para kay Mateo, tinitingnan kung kumusta kami. Si Sofia ay naging halos isang tiyahin sa kanya. Dinala niya siya sa parke tuwing linggo, tinuturuan siya tungkol sa mga ibon at puno. Binibigyan siya ng dagdag na pag-ibig na nararapat sa bawat bata. Binabasbasan ni Padre Tomas ang aming tahanan tuwing Pasko. Sinasabi niya sa akin na si Mateo ang buhay na patunay na ang Diyos ay kumikilos sa mga mahiwagang paraan, ginagawang tagumpay ang trahedya, layunin ng sakit. At si Sylvia ay nagsisilbi ng kanyang habambuhay na sentensya ng walang posibilidad ng parol. Hindi na niya muling masasaktan si Mateo o sinuman. Minsan iniisip ko kung iniisip niya siya, kung nagsisisi siya, kung may anumang kislap ng pagmamahal ng ina na umiral sa malamig na pusong iyon. Ngunit pagkatapos ay naaalala ko ang tingin sa kanyang mukha nang itapon niya ang maleta sa lawa at alam ko ang sagot. Ang ilang mga tao ay hindi kayang magmahal. Isa sa kanila si Sylvia. Ang mahalaga lang sa kanya ay pera, kalayaan, ang kanyang sariling mga kagustuhan. Nakita niya si Mateo bilang isang hadlang, hindi bilang himala na siya. Ang kanyang pagkawala, ang aking panalo, dahil tuwing umaga, gumigising ako sa tunog ng maliliit na paa na tumatakbo sa pasilyo. Bumubukas ang pinto ng aking silid at tumatalon si Mateo sa aking kama. Ang kanyang maitim na buhok, magulo, ang kanyang mga mata, ang mga mata ni Rico, kumikinang sa pangako ng isang bagong araw. Magandang umaga, Lola, sigaw niya, inilalagay ang kanyang mga braso sa paligid ko. At sa sandaling iyon, lahat ng sakit, lahat ng pakikibaka, lahat ng sakripisyo ay sulit. Sa sandaling iyon, alam kong gagawin ko itong lahat muli. Haharapin ko si Sylvia, mababaril ako, lalabanan ko ang buong sistema para lang magkaroon ng batang ito sa aking buhay. Kapag naririnig ng mga tao ang aming kwento, madalas nilang sinasabi na kahanga-hanga ako, matapang, pambihira, ngunit hindi ako nakakaramdam ng ganoon. Pakiramdam ko'y isa lang akong lola na ginawa ang gagawin ng sino mang lola, pinoprotektahan ang kanyang apo sa anumang halaga. Ang tunay na bayani ng kwentong ito ay si Rico na nakita sa pamamagitan ng alindog ni Sylvia na binago ang kanyang testamento para protektahan ang kanyang hindi pa isinisilang na anak na handang harapin ang isang labanan sa kustodiya para panatilihin siyang ligtas. Si Rico, na nagbayad ng pinakamataas na halaga para sa kanyang pag-ibig. At ang tunay na himala ay si Mateo na nakaligtas laban sa lahat ng pagsubok na lumaban para sa bawat hininga sa mga unang kritikal na oras na nagbalik ng liwanag sa bahay na ito na dating madilim sa pagluluksa. Sa aking bahagi, ako lang ang tulay sa pagitan ng ama at anak, ang tagapag-alaga ng kanilang mga alaala, ang tagapagtanggol ng kanilang hinaharap. At sapat na iyon, higit pa sa sapat. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-click sa subscribe at sabihin sa akin sa mga komento kung aling bahagi ang nag-iwan sa iyong tulala. At huwag kalimutang sumali bilang miyembro para magkaroon ng access sa mga eksklusibong video na hindi ko ina-upload dito. Hihintayin kita doon.